Isang karaniwang tao ang nagmulat ng kanyang mga mata, ngunit bakas sa kanya ang matinding sakit habang tumutulo ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang pinagtatawanan at kinukutya siya ng mga tao. Nagpa siya ang isang prinsipe na bigyan siya ng huling regalo bago niya kunin ang kanyang buhay. Hiniling niya sa karaniwang tao na umatake gamit ang kanyang mahika, at desperado nitong sinubukan na salakayin ang prinsipe. Itinaas niya ang kanyang mga braso para magpalabas ng isang malakas na apoy laban sa prinsipe, kaso nagawa lamang niya ang isang mahinang apoy na halos walang pinsalang nagawa sa prinsipe. Lahat sila'y nagtawanan sa kanyang mahinang mahika at hindi makapaniwala ang prinsipe na mayroong karaniwang tao na ganon kawik. Nabigo siya dahil sa iyon lamang ang kayang gawin ng isang karaniwan. Inaalala niya ang mga salita ng isang dakilang sage na nagngangalang William Bordeaux na nagsabing ang pinakamahalagang bagay para sa isang mage ay ang lahi, talento at katalinuhan. Ngunit sinabi niya sa karaniwan na huwag magkamaling isipin na sapat na ang pagsisikap dahil hindi ito makakabawi sa kakulangan ng talento. Naghahanda siya ng kanyang atake habang sinasabi niya sa karaniwan na ang mahika ay hindi kailanman pumanig sa isang taong kasing walang halaga niya. Binitawan niya ang kanyang apoy na mahika sa lalaki na agad nilamon ng mga apoy, sumigaw siya sa sakit habang sinusunog siya ng apoy hanggang sa maging abo, at pagkatapos ay ngumiti siya sa kagandahan ng mahika ng prinsipe. Naunawaan niya ang kapangyarihan sa likod ng mahika na hawak ng isang noble at hindi niya mapigil ang humanga sa kagandahan nito mula sa kanyang mahika na perspektibo. Ninais niyang sana ay mas marami pa siyang natutunan tungkol sa mahika at na-master niya ito habang siya'y buhay pa. Sa kanyang huling hininga, nanalangin siya para sa isa pang pagkakataon na maranasan ang kilig ng ganitong mahika. Isang batang lalaki ang nagmulat ng kanyang mga mata at nakita niya ang ilang nakatutuan na mga maid na nasa sabik na makita siya. Ang kanyang unang reaksyon na lubos na normal ay ang magpalabas ng isang fireball at sunugin silang lahat, subalit bago niya ito nagawa, napansin niya na maliit pala ang kanyang mga kamay at ang maikling sandaling iyon ng pagkagambala, ay nagpawala sa kanyang atake kaya naman imbes na tamaan ang maid ay nakagawa siya ng butas sa mga pader ng kastilyo. Sa kabutihang palad, dahil may nagaganap na palabas ng paputok ang pagsabog niya ay hindi nagdulot ng pangamba sa kaharian at nagdiriwang ang mga tao sa kapanganakan ng bagong prinsipe na si Lloyd, habang sa loob ng kastilyo ay nagsisimula ng mag-isip ang mga maid kung dapat ba silang magpalit ng trabaho bago pa sila maging abo dahil sa kakaibang sanggol na ito. Lumipas ang ilang oras at nakita natin na napagpasyahan ng mga maid na ituloy ang kanilang trabaho. Malamang kakatapos lamang nila i-update ang kanilang life insurance policy sa ngayon. Abala sila sa paghahanap kay prinsipe ngunit hindi nila siya makita kahit saan. Ilang sandali matapos silang umalis, lumabas si Prinsipe Lloyd mula sa likod ng isang haligi at gusto niyang lumayo doon para hindi siya matagpuan, ngunit habang siya ay umaalis ay nakabangga siya sa ilang opisyal at hiningi niya na huwag sabihin sa mga maid na narito siya at pumayag naman sila. Isa sa kanila ang nagtanong kung gusto ni Lloyd na sumama sa kanila para sa isang hunting para magpalipas ng oras. Sa kasamaang palad ay abala siya sa mga oras na iyon kaya't hindi niya pinansin ang alok at nagpatuloy na lang sa kanyang sariling mga gawain. Nadismaya ang opisyal na muli siyang tinanggihan ni Lloyd, ngunit tinanong siya ng isa pang lalaki kung bakit pa siya nag-aabala na subukang makipagkaibigan sa bata, dahil masyado pa itong bata para mag-ambisyon sa korona. Bukod dito siya lamang ang ikapitong prinsipe kaya hindi magiging pampulitika na bentahe ang kanyang pagkakaibigan. Sa puntong ito ay may isa lang masasabi ang unang opisyal na ang bata ay nakapagpasabog ng kastilyo sa araw ng kanyang kapanganakan, at sa palagay niya ay hindi na niya kailangan ng iba pang dahilan para manatiling magkaibigan sa kanya. Sa katunayan ay hindi malayo ang posibilidad na si Lloyd ay maaaring ang reinkarnasyon at ama ng mahika, ngunit ito ay haka-haka lamang at pabalik kay Lloyd. Siya nga ay isang reinkarnasyon bagamat isa lamang siyang karaniwang salamangkero sa kanyang nakaraang buhay. Hindi niya alam kung bakit niya naaalala ang kanyang huling buhay, bakit siya muling ipinanganak bilang prinsipe o kaninong magaling na ideya para sa kanya na magsuot ng ganitong kasuotan. Isang bagay ang tiyak niya na dahil may kalayaan siyang gawin ito at mamumuhay siya tulad ng sa kanyang nakaraang buhay at ilaan ito sa pag-aaral ng iba't ibang uri ng kahangahangang mahika. Nabighani siya sa malawak na koleksyon ng aklatan ng kastilyo at naisip niyang ito ay mas maganda kaysa sa aklatan na kanyang na-access sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman bago pa man siya makapagbukas ng isang libro at magsimulang magbasa ay tinakwil ito palayo ng isang maid at sa wakas,
natagpuan na siya ni Silpha kaya't hindi na niya maiiwasan pa ang natitira niyang mga aralin kung kailan niya gusto. Sa labas ay kinakailangan na ngayong sumailalim ni Lloyd sa pagsasanay sa espada kasama si Silpha, at hindi niya ipinapakita ang anumang awa laban sa 8 taong gulang na bata, ngunit nananatili pa rin siyang matatag at di nakikita ni Lloyd ang dahilan kung bakit niya kailangang dumaan sa lahat ng pagsasanay na ito, dahil napakalayo niya sa linya para magkaroon ng pagkakataon sa royal na trono. Ngunit sinagot siya ni Silpha na higit pa sa buhay kaysa sa pagtatangkang makamit ang kapangyarihan sa pamilya, nararapat lamang na gawin ang bagay na ito dahil siya ay miyembro ng royal family at siya ay dapat edukado sa lahat ng uri ng paksa. Siya ay itinalaga na mamahala sa kanyang edukasyon 3 taon na ang nakalilipas, kaya seryoso niyang gagampanan ang kanyang trabaho at siguraduhing matututo siya at hindi nagugustuhan ni Lloyd kung gaano ka-insistent at masipag si Silpha, ngunit alam niya na hindi siya hahayaang maskip ang pagsasanay hanggat hindi siya nagpapakita ng pag-unlad. Sinabi niya sa kanya na bumalik sa stance at muling nagtagisan ng espada ang dalawa, subalit sa pagkakataong ito ay nagawa ni Lloyd na tularan ng eksakto ang mga galaw ni Silpha. Labis siyang humanga sa dami ng pag-unlad na kanyang ipinapakita at dahil nakikita niya na gumaling siya. Ngunit iniisip ni Lloyd sa kanyang sarili na aktwal niyang ginagamit ang isang uri ng mahika na tinatawag na control-type magic para eksaktong kopyahin ang kanyang mga galaw, sa ibang salita, siya ay nandadaya sa kanyang pagsusulit sa espada. Gayunpaman kahit na nakukopya niya ang kanyang mga galaw, mayroon pa rin siyang katawan ng isang 8 taong gulang, kaya mas malakas, mas matangkad at mas malayo ang abot ni Silpha kaysa sa kanya at kailangan niyang makahanap ng paraan para mapunan ang mga pagkakaibang ito dahil naglalagay ito sa kanya sa malaking kawalan. Kaya naman naisip ni Lloyd ang isang kahangahangang solusyon at gumawa pa ng pandaraya, nagcast siya ng spell para patubuin ang kanyang kahoy na espada at isa pa para palakasin ang kanyang pisikal na katawan, pati na rin ang spell para magpa-levitate. Ngayon ay kayang-kaya na niyang makipaglaban sa parehong kondisyon kay Silpha. Sa wakas ay nang makakita siya ng pagkakataon ay binago niya ang tactics at hindi na ginaya ang kanyang teknik sa kalagitnaan ng kanyang mga atake, kaya naman nalito si Silpha at plano niyang samantalahin ito para umatake. Ngunit dahil si Silpha ay isang bihasang mandirigma, nagawa pa rin niyang harangin ang atake ni Lloyd at kinonfronte niya si Lloyd tungkol sa pandaraya at natatakot si Lloyd na siya'y nahuli. Inakala ni Silpha na ginawa niya ito para punan ang pagkakaiba sa kanilang kakayahan at sa totoo lang ay humanga siya dito. Ibig sabihin, gumamit si Lloyd ng 2 spells ng sabay-sabay at kahit ang mga court mages ng palasyo ay nahihirapan itong gawin, kaya ito'y talagang isang advanced na kasanayan. Masaya lang si Lloyd na hindi siya pinagalitan sa paggamit ng mahika, ngunit pinili niyang hindi sabihin na aktwal siyang gumamit ng 4 na magkaibang spells ng sabay, hindi lang 2. Nang gabing iyon, oras na para maligo si Lloyd subalit sa kasamaang palad o sa kabutihang palad, depende sa iyong pananaw ay napilitan siyang maligo habang nakaupo sa tabi ni Silpha sa banyo ng mga maid. Nahanap niya ang buong sitwasyon na labis na nakakahiya, ngunit tumanggi si Silpha na hayaan siyang umalis at maligo mag-isa dahil noong huli niyang pinayagan ito, hindi siya naligo at nagbasa lang ng mga libro. Gusto lang ng lalaki na magbasa ng ilang libro, ngunit sa halip ay napapalibutan siya ng sobrang daming kakaibang sitwasyon na hindi niya alam ang gagawin, binalaan siya ng isa sa mga maid na kung hindi siya mag-aasal siya ay dadalhin ng demonyo sa Forbidden Library. Hindi pa naririnig ni Lloyd ang tungkol sa Forbidden Library na ito o ang demonyo rito, kaya ikinwento ng mga babae ang buong istorya at matagal na ang nakalipas, muntik nang tuluyang masira ang kaharian ng Solon kaso gayunpaman, pagkatapos ng mga sakripisyo ng hindi mabilang na mages, nagawa nilang iselyo ang demonyo sa loob ng isang libro. Ang pangalan ng demonyong ito ay Gore at sinasabing siya ay nakaselyo sa loob ng Forbidden Library ng Kastilyo. Hindi naniniwala si Silpha na totoo ang kwento at sigurado siyang hindi matatakot si Lloyd sa isang bagay na kakatuwa tulad nito. Subalit nakikipaglaban si Lloyd sa kanyang sariling mga demonyo pagkatapos mapaligiran ng napakaraming babae sa banyo, kaya hindi niya magawang tumingin sa kanila ng diretso at nagkamali sila ng akala at inisip na baka natatakot siya sa kanilang kwento, kaya nagsimula silang mag-alok na matulog siya sa kanilang mga kama ngayong gabi kung gusto niya. Nakatakas si Lloyd habang nagtatalo sila kung sino ang makakasama niya, at ngayong alam niyang may Forbidden Library ay hindi niya ito basta-basta maipagwawalang bahala at ng gabing iyon,
Palihim siyang dumaan sa mga pasilyo ng kastilyo hanggang sa matagpuan niya ang koridor na magdadala sa kanya sa Forbidden Library. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang air spell sa kanyang sarili para itago ang kanyang presensya. Binago nito ang density ng hangin sa paligid niya at nagdulot ito ng paglihis ng liwanag sa paligid niya, ginagawa siyang halos hindi makita. Nakatulog ang isa sa mga gwardya ngunit sinabihan siya ng isa pa na manatiling nagigising, dahil inatasan silang magbantay ng mahika na maaaring magwasak sa kaharian kung mapunta sa maling mga kamay, pati na rin ang isang nakasilyong demonyo. Samantala dumaan si Lloyd sa kanilang tabi habang pinag-uusapan nila kung gaano sila kagaling sa kanilang tungkulin bilang gwardya at malamang panigurado ay matatanggal sila sa trabaho pagkatapos nito, subalit mayroon pa ring pangalawang layer ng proteksyon na inilagay upang pigilan ang mga tao mula sa pagpasok sa aklatan, at ito ay isang selyo na itinakda ng 10 makapangyarihang mages gamit ang kanilang pinakamalakas na silang magic. Tila walang paraan para may makalusot sa proteksyon na iyon subalit hindi ito naging mahirap para kay Lloyd na daanan, kaya mukhang mawawalan din ng trabaho ang mga mages pagkatapos nito at matapos makapasok si Lloyd sa aklatan, namangha siya na sa kabila ng pagtira niya rito sa buong buhay niya kahit kailan hindi niya nakita ang lugar na ito. Nagsimula siyang maglibot at tingnan ang lahat ng interesanteng mga aklat na magagamit, ngunit naalala niya na kailangan niyang ibalik ang barrier para hindi mawalan ng trabaho ang mga tao dahil sa kanya. Biglang nakita niya ang isang aklat na lumilipad mula sa isang tumpok at lumabas si Demonyong Gore, na-impress siya na isang batang lalaki ang nakapagbukas ng selyo sa pinto ng aklatan, kaya sinubukan niyang kumbensihin ito na tanggalin din ang selyo sa kanya. Gayunpaman kahit hindi ito gawin ni Lloyd, malamang na bumagsak na lang ang selyo sa grimoire sa kanyang sarili dahil sa pagkasira nito sa paglipas ng panahon, sinubukan ni Grimoire na suhulan si Lloyd ng ilang gintong nugget, ngunit hindi naloko si Lloyd sa kanyang mga salita. Ang gintong ito ay ginawa mula sa creation magic at bukod dito, talagang hindi maganda ang pagkagawa ni Grimoire dito at sinabi rin ni Lloyd kay Grimoire na aayusin niya ang selyo pagkatapos niya dito. Maraming aklat ang kaharian na maaari niyang basahin kaya hindi niya hahayaang wasakin ito ng isang bagay tulad ni Grimoire. Sinubukan ni Grimoire na kumbensihin siya sa pamamagitan ng pangakong hindi niya wawasakin ang kaharian, ngunit hindi mabilog ni Lloyd ang kanyang ulo at bilang huling tangka ay binanggit niya na tuturuan niya si Lloyd ng sinaunang mahika kung pakakawalan niya ito, at agad na handa si Lloyd na ibigay ang buong kaharian kung ibig sabihin ay matututo siya ng higit pang mahika. Nagtanong siya kung talagang tuturuan siya ni Grimoire ng sinaunang mahika at napagtanto ni Grimoire na nakuha na niya ang interes ng bata. Nangako si Grimoire na tuturuan nga siya at sinubukan pa niyang palakasin ang loob ni Lloyd sa pamamagitan ng pagpuri sa kanyang talento sa sorcery. Ito ay nagdulot kay Lloyd ng ilang masakit na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay kung saan siya ay itinakwil dahil sa kanyang kakulangan sa mahika na talento. Ngunit nagbago na ang lahat ngayon dahil mayroon na siyang katawan ng isang miyembro ng royal family. Lumikha siya ng isang magic key at ginamit ito upang sirain ang libro na naglalaman kay Grimoire. Nang siya ay malaya na ay hindi makapaniwala si Grimoire na ganoon na lang kabilis na sira ni Lloyd ang selyo. Excited pa rin si Lloyd na makatanggap ng kanyang leksyon sa sinaunang mahika mula kay Grimoire kaya't hiniling niya na magsimula na ang leksyon. Tiningnan siya ni Grimoire at agad na nagbato sa kanya ng isang bola ng lila na apoy, tinawag itong unang leksyon at akala niya ay napaslang na niya si Lloyd kaya't handa na siyang lumabas at wasakin ang mundo o anuman. Ngunit lumabas si Lloyd mula sa usok, ganap na hindi nasaktan at di makapaniwala si Grimoire na buhay pa si Lloyd matapos tamaan ng direktang hit mula sa kanyang spell, at pinupuri pa ito ni Lloyd sa pagiging kakaiba. Gusto niyang makakita pa ng higit at hindi matanggap ni Grimoire na nakaligtas si Lloyd kaya't nagpaputok siya ng marami pang spells sa kanya, gayunpaman walang ni isa na nakasakit sa barrier sa paligid ni Lloyd, kaya nagtataka si Grimoire kung paano napalakas ng barrier niya. Habang pinapanood ni Lloyd ang spell na may pagtataka, sinisikap niyang suriin ito at kahit na alam niyang maaari itong makapatay sa kanya, gusto niyang maranasan kung ano ang pakiramdam na tamaan ng atake gamit ang kanyang katawan. Binuksan ni Lloyd ang isang butas sa barrier at sinalo kaunti ang lila na apoy. Sa gulat ni Grimoire ay nasunog ng talaga ang kanyang daliri subalit tila nagustuhan niya pa rin ito at sa sandaling iyon, natuklasan natin na may malalim na problema si Lloyd sa kanyang pag-iisip. Hinihiling niya kay Grimoire na ipakita sa kanya ang iba pa at ayaw patalo sa isang bata.
inilabas ni Grimoire ang kanyang pinakamakapangyarihang baraha at pinalaki ang kanyang ikalawang spell para makapag-cast siya ng sabay. Bagamat maaaring napuksan nito ang kahit sino na hindi pangunahing tauhan, tila mas malala pa ang matchup para kay Grimoire kaysa sa inaasahan niya at nang makita ni Grimoire na walang kahirap-hirap na napawalang bisa ni Lloyd ang kanyang pinakamakapangyarihang spell, nakuha niya ang mensahe na hindi niya kayang labanan ang batang ito at kaya naman, sinubukan niyang lumayo kay Lloyd sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, bago pa man siya makatakas ay nabangga siya sa barrier na inihanda ni Lloyd sa paligid nila ng maaga. Nasa itaas lamang ng aklatan ang kastilyo kaya't ayaw niyang malaman nila na naroon siya at tinanong ni Grimoire kung inakala ba ni Lloyd na susubukan niyang tumakas, ngunit hindi iyon ang punto. Matagal na ang nakalipas, nagkamali si Lloyd na nagtaas sa life insurance ng lahat kaya gusto niyang maging sobrang maingat at habang gumagamit siya ng mahika, naglagay din si Lloyd ng mga barriers sa paligid ng lahat ng mga libro upang hindi ang mga ito masunog. Ngunit nang si Grimoire ay malapit nang magtangka na magtapon ng isa pang mahika na spell, pinigilan siya ni Lloyd at sinabing nakita na niya ang sapat sa isa na iyon at ngayon, gusto niyang makita kung anong uri ng depensibong mahika ang magagamit ni Grimoire, kaya ginamit niya ang isa sa kanyang sariling mga spell sa pag-atake. Ligtas na sabihin na hindi magugustuhan ni Grimoire ito at pagkatapos ng pagsabog ay nakita natin siyang nakahiga sa sahig bilang isang tinalo na Demon Lord. Lumapit si Lloyd at tinanong kung bakit hindi siya gumamit ng barrier para depensahan ang kanyang sarili, ngunit wala talagang magagawa si Grimoire na makakaligtas sa kanya mula sa atake na iyon. Pagkatapos ay ginamit ni Lloyd ang mahika upang ibalik sa normal ang kwarto at si Grimoire ay ganap na napasuko mula sa kanyang karanasan kay Lloyd. Sinabi niya kay Lloyd na siya ay isang kahangahangang mage, ngunit inisip ni Lloyd na siya ang kahangahanga dahil lumalabas na hindi mapapatay ng mahika ang mga demonyo, kahit na masakit ito ng sobra. Interesado si Lloyd na malaman kung gaano karami na parusa ang kayang tiisin ni Grimoire dahil sa sinasabing immune siya sa magical damage, ngunit ayaw ni Grimoire na pumayag sa ganoong kasunduan kaya't nangako siya ng walang hanggang katapatan kay Lloyd sa kondisyong hindi siya pahihirapan. Pumayag si Lloyd na tanggapin siya bilang isang familiar, ngunit may kasamang kaunting pagpapahirap pa rin at sinabi niya kay Grimoire na mag-transform upang hindi siya nakakatakot sa itsura, kaya nag-transform siya sa isang chibi na itsura ng kambing at plano niyang ipahanga siya upang makontrol ang kanyang katawan. Gayunpaman nang subukan ni Grimm na gawin ito ay nakita niya ang walang hanggang kailaliman na mana reserves ni Lloyd, ito ay nagpakita sa kanya na wala siyang laban ang anumang subukan niya laban sa batang ito, kaya mas mabuti pang maging masunurin na lang siya at hindi magdulot ng problema. Nang lahat ng iyon ay naisaayos na, umalis si Lloyd para mag-enjoy sa pagbabasa sa Forbidden Library hanggat gusto niya. Habang patuloy na nag-e-enjoy sa kanyang pagbabasa, si Lloyd ay tumanggap ng bisita sa aklatan at ipinaalam naman sa kanya ni Grimm. Hindi ito masyadong pinansin ni Lloyd at sinabihan lang si Grimm na magtago dahil ayaw niyang may makakita sa kanya. Ngunit nang magsalita ang lalaki, biglang nabuhayan si Lloyd dahil ang bisita pala ay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Albert. Sumama si Lloyd kay Albert sa kanyang araw-araw na pagsasanay kung saan sila kasama ang ilang mga katulong ay nagmasid, habang siya ay naghandang gumamit ng isang spell para tumama sa mga target. Gumamit si Albert ng isang maliit na spell ng apoy para tamaan ang target at kahit ito ay maliit lang, di naman sa laki na susukat ang lahat at doon ay ginamit niya ang kanyang spell para tumpak na tamaan ang gitna ng target kaya't pinapalakpakan siya ng lahat. Tinanong ni Grimm kay Lloyd kung talaga bang si Albert ay ang ikalawang prinsipe ng kaharian ng Sulan at kinumpirma ito ni Lloyd, bagaman hindi siya ang pangunahing tauhan, siya ay may kakayahan sa pisikal at matalino rin kaya't hindi katakataka na isa siya sa mga itinuturing na magandang kandidato para sa trono. Dahil sa kanyang autoridad, pinapayagan siyang makapasok sa iba't ibang pasilidad sa loob ng kastilyo para panatilihing matalas ang kanyang mga kasanayan at kung minsan, inaanyayahan niya si Lloyd na sumama. Isa ito sa mga bihirang pagkakataon na pinapayagan si Lloyd na gumamit ng mga spell ng pag-atake sa loob ng kastilyo kaya hindi niya ito pinalalampas na pagkakataon at gayunpaman, wala siyang interes sa pagpapalit ng trono kaya't hindi siya maaaring gumawa ng mga kahangahangang bagay. Nang siya ay mahila sa labanan, pinakawalan ni Lloyd ang lahat ng kanyang mga atake at bahagya lang natatamaan ang target sa bawat pagkakataon, na nagpapangit sa kanya sa mata ng isang sipsip na maharlika dahil sa hindi niya pagtama sa mga target. Subalit ay hindi madaling malinlang ni Albert ang pagpapanggap ni Lloyd na siya ay walang kakayahan,
Sinabi ni Albert kay Lloyd na gusto niyang magpahinga sandali kaya binigyan niya si Lloyd ng kalayaang gawin ang nais niya sa lugar ng pag-atake habang siya ay wala. Natuwa si Lloyd na magkaroon ng buong lugar ng atake para sa kanyang sarili dahil marami siyang bagong magic spells na gustong subukan, tulad ng dobleng pagbigkas ng incantation na ginawa ni Grimm noong sila ay naglalaban. Sandaling nag-iisip si Grimm at sinabi kay Lloyd na imposible para sa kanya na magawa ang trick na iyon, dahil ito ay isang bagay na magagawa lamang ng mga demonyo dahil sila ay may kakayahang magpalitaw ng pangalawang bibig. Napagtanto ni Lloyd na tama ito kaya't nakaisip siya ng solusyon sa problema at kailangan lang niyang isama si Grimm sa kanyang katawan at magpalitaw ng extra na bibig sa kanyang kamay, ito'y walang malaking problema. Halatang nagulat si Grimm sa mga pangyayari na naging dahilan upang siya ay maging kamay ng isang 10 taong gulang na bata, pero tatanggapin na lang niya na sapat na ang pagkabaliw ni Lloyd para subukan ang kahit ano at ngayon na mayroon na siyang pangalawang bibig. Handa na si Lloyd na magsimula ng dobleng pagbigkas ng spell kaya't tinanong niya si Grimm kung kaya niyang sumabay. Tiwala si Grimm sa kanyang kakayahang magcast ng spells kaya sinabi niyang handa siyang magsimula anumang oras, at sinimulan nilang magcast ng kanilang mga spells ng sabay-sabay subalit, mabilis na napagtanto ni Grimm na hindi siya angkop para sa mga kabaliwan na nasa isip ni Lloyd. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Lloyd. Ngunit nalito si Lloyd dahil ginagawa lang naman niya ang ilang pangunahing pagcast ng spells. Ang pagtumpok ng spells ay ang proseso ng pagpapaikli ng isang incantation sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ilang iba pang mga incantation para paikliin ang oras ng pagcast. Ngunit ang ginagawa ni Lloyd ay ang pagsalansan ng daan-daang spells sa isa't isa ng sabay-sabay, samantalang ang normal na pagtumpok ng spells ay ginagawa lamang sa 2 o 3 spells sa maximum. Hindi ito ang inaasahan ni Grimm kaya umatras siya sa kasunduan ng dobleng pagcast at dahil ayaw niya itong gawin, nagpa siya si Lloyd na hawakan ito sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kontrol sa bibig ni Grimm at ngayon ay may kakayahan ng magsalita mula sa kanyang sariling bibig at sa bibig ni Grimm, kaya sinimulan niyang muli ang dobleng pagcast at di nagustuhan ni Grimm ang ideya na gamitin ang kanyang bibig laban sa kanyang kalooban, ngunit wala siyang masyadong pagpipilian dahil nagsimula na si Lloyd sa kanyang pagcast ng spell. Nagkakabit-kabit si Lloyd ng iba't ibang spells na parang siya ang pinarangalan at kahit alam niyang mabuti na hindi ligtas ang kanyang ginagawa, kailangan niyang subukan ang spell na ito sa isang bagay at naghanda siya na gawin ito at sabay na itinaas ang depensa sa buong kastilyo. Nakita ang pagsabog mula sa bayan subalit pabalik kay Albert at sa mga sipsip, tinanong nila siya kung bakit binibigyan niya ng sobrang atensyon si Lloyd kung sa tingin nila ay hindi ito sapat ang talento para bigyan ng ganong pagtrato. Sinabi ni Albert sa kanila na bulag sila kung hindi nila napansin ang paraan ng pagbaril ni Lloyd sa mga target. Ang pag-graze sa isang target minsan ay maaaring pagkakamali, ngunit ang gawin ang eksaktong bagay ng 10 beses sa isang hilera ay isang pagpipilian at alam niya na si Lloyd ay isang prodigy at maaaring lumaki balang araw upang maging isang Grand Sage, kaya't hindi nasasayang ang pansin sa kanya at maaaring maging malaking benepisyo pa ito sa kanya balang araw. Sa kanyang puso ay gusto lang talaga ni Albert na maging malapit sa kanyang nakababatang kapatid, kaya't hinayaan niya itong magkaroon ng lugar ng pagsasanay para sa kanyang sarili upang makapagsanay ng totoo at di iniisip ng mga sipsip na magagawa ni Lloyd ang maraming bagay sa kanyang edad, ngunit nang tumingin sila sa labas ay nagtaka sila kung bakit parang gabi na sa gitna ng araw. Sa lugar ng pagsasanay, kalalabas lang ni Lloyd ng pagpasabog sa langit at iyon na lang ang kaya niyang gawin ngayon. Ngunit magdudulot ito ng seryosong problema para sa kanya kung permanente nang magkakaroon ng butas sa langit dahil sa kanya. Kaya nagsimula siyang magpanik at subukang ibalik sa normal ang lahat at sa kabutihang palad, bumalik sa normal ang langit pagkatapos ng sandali kaya't inakala ni Lloyd na magiging ayos na ang lahat kaso gayunpaman, kinabukasan ay naglabasan na ang mga teorya ng sabuatan tungkol sa misteryosong butas na lumitaw sa langit noong nakaraang araw. Higit na naintriga si Lloyd sa ibang artikulo sa dyaryo, kaya't inaalam niya ito at nabasa niya tungkol sa isang A-rank na pangkat ng mga adventurer na nakapaglinis ng isang napakahirap na dungeon at nakapagtipon ng kayamanan, kasama ang isang grupo ng mga mahiwagang item. Pagkakita niya dito, napagdesisyonan agad ni Lloyd na oras na para siya ay pumunta sa dungeon nang hindi nagdadalawang isip. Subalit pinigilan siya ni Grimm dahil halatang hindi magandang ideya para kay Lloyd na basta na lang mawala mula sa kastilyo at magtungo sa isang dungeon at malamang na magkakagulo ang mga tao sa paghahanap sa kanya. Ngunit may plano si Lloyd para dito,
Kailangan lang niyang palalabasin na nandoon pa rin siya kaya't kinuha niya ang isang acorn at nagcast ng isang plant spell para gumawa ng replica ng kanyang sarili mula dito. Pagkatapos ng spell ay nabuo ang isang perpektong kopya ng katawan ni Lloyd hanggang sa pinakamaliit na detalye, at salamat sa iba't ibang materyales na ginamit na pareho ito ng pakiramdam sa regular na balat at buto. Kaya niyang pagalawin ito sa paraang kadalasan niyang ginagawa. Iniisip ni Grimm na baka ang kopya na ito ay makakapagbigay daan kay Lloyd para makaalis ng kastilyo nang hindi napapansin, ngunit sinabi ni Lloyd na kung ganun lang kabilis ay sana ginamit na niya ang spell na ito noon pa. Ang problema ay si Silpha, dahil sa sobrang pagka-obsess niya kay Lloyd na noong isang araw at habang nagbabasa siya sa kama, napansin niyang lumaki si Lloyd ng dagdag na 0.07 na milimetro, na medyo nakakatakot sa sarili nitong kakaibang paraan. Sigurado si Lloyd na hindi niya malinlang si Silpha gamit ang isang brain-dead na kopya tulad nito, pero may iba pa siyang plano para doon at dito pumapasok si Grimm at nakalabas si Lloyd sa kastilyo nang hindi napansin, at habang siya ay palayo na ay tumawag siya pabalik kay Grimm para humingi ng ulat kung paano ang takbo ng mga bagay sa kastilyo. Sinagot siya ni Grimm na malinaw niyang naririnig si Lloyd at nakakakuha ng magandang tanawin sa pamamagitan ng isang mata. Pagdating sa pagtayo bilang kapalit ni Lloyd, medyo sigurado si Grimm na maayos naman ang kanyang ginagawa at sa ngayon ay mukhang hindi pa napapansin ng mga karaniwang katulong ang pagkakaiba. Subalit hindi niya matanggap ang katotohanang hindi man lang nag-atubili si Lloyd na bunutin ang kaluluwa niya mula sa kanyang katawan at ilagay ito sa loob ng kahoy na kopya, pagkatapos ay muling isinama niya ang katawan ni Grimm sa kanyang sariling katawan para mapanatili ang komunikasyon. Dahil mukhang maayos naman ang lahat, sinabi ni Lloyd kay Grimm na patuloy na magpanggap bilang siya ngunit mag-ingat at iwasan si Silpha sa lahat ng paraan. Naglaan si Grimm ng oras para humanga sa kagalingan ni Lloyd dahil ang katawan ay halos kapareho ng totoong bagay, kumpleto pa nga sa isang peking sistema ng sirkulasyon ng dugo. Bigla niyang na-realize na dahil wala si Lloyd sa kastilyo at malaya siyang gumawa ng kahit anong kalokohan na gusto niya, ngunit nakalimutan niyang naka-loudspeaker pa siya at hindi pinansin ni Lloyd ang halatang masamang tawa na kanyang narinig, at sinabi kay Grimm na pinahahalagahan niya ang tulong at umaasa siya dito para panatilihing mababa ang hinala. Naantig si Grimm sa katotohanang nagtitiwala sa kanya si Lloyd, kaya't nagsimulang tumulo ang luha sa pareho niyang mukha at tinanong ni Lloyd kung may problema, ngunit sinabi lang ni Grimm na huwag mag-alala at bumalik na lang siya agad pagkatapos niyang matapos ang kanyang gagawin. Gayunpaman, napagtanto ni Lloyd na bagamat ginawa niya ang lahat ng ito para makalabas ng kastilyo nang hindi napapansin, hindi niya talaga alam kung saan ang mga dungeon at habang sinusubukan niyang isipin kung ano ang gagawin mula dito, napatingin siya sa ibaba at napansin ang isang batang babae na hinahabol ng isang grupo ng mga orcs, ngunit nagpasya siyang manood muna para makita kung ano ang mangyayari bago siya makialam. Ang batang babae ay tumatakbo ng mabilis, ngunit huwag ipagkamali ang kanyang pagtakas bilang kahinaan dahil sa isang iglap, huminga siya ng malalim at humarap bago niya masipa ang isang orc sa tiyan ng napakalakas na kinailangan niyang hukayin ang sarili mula sa mga bitukan nito. Pagkatapos ay tumalon siya patungo sa direksyon ng dalawa pang orcs, na agad namatay nang magdugtong ang kanyang mga sipa sa kanilang mga mukha at sa huli, isang orc pa ang sumubok na salakayin siya mula sa likuran kaso isinagawa niya ang isang teknik na agad na nag-convert sa huling orc na ito sa isang absorbent ng mga parte ng halimaw na lumilipad sa langit. Siya'y nakatayo, tagumpay sa ibabaw ng mga bangkay ng orc sa pinakamagandang anggulo ng kamera, at napagtanto ni Grimm na dapat siya ay isang martial artist at naintriga si Lloyd na makita kung ano ang kaya niyang gawin dahil alam niya tungkol sa mga banyagang bansa na gumagamit ng enerhiya na tinatawag na chi para lumaban. Ngayong tapos na siya sa mga orcs, doon ay tinawag ng babae ang taong nagtatago sa bundok dahil napansin niyang pinapanood siya at dahil napansin na siya, gusto sana ni Lloyd na lumapit para kausapin siya upang tanungin siya tungkol sa chi, ngunit pinigilan siya ni Grimm at ipinunto na magiging masama ito kung makilala siya ng babae bilang ang ikapitong prinsipe. Napagtanto ni Lloyd na tama si Grimm kaya pinili niyang hindi lumabas, ngunit hindi nagtagumpay ang planong iyon dahil ang katahimikan ay itinuring ng babae na ang nagmamasid sa kanya ay isang kaaway kaya't nagpasya siyang tumakbo patungo sa bundok, at si Lloyd ay nagpanik dahil ayaw niyang malaman niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagdating niya sa tuktok ng bundok, natagpuan ng babae si Lloyd na nag-transform sa mas matandang bersyon ng kanyang sarili at nagpakilala siya bilang isang baguhang adventurer na nagngangalang Robert, at ganap na nabighani ang babae.
Ginamit ni Lloyd ang mahika ng ilusyon para baguhin ang kanyang anyo subalit limitado ang mga spell ng pagbabago sa mga taong nakita na niya dati at upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, gumamit si Lloyd ng dobleng pagcast para pagsamahin ang ilusyon ng kanyang sarili sa isa kay Robert, sa gayon ay lumikha ng bagong tao na malamang ay kamukha pa rin ng isang miyembro ng royal family pero ito na ang pinakamahusay na magagawa niya. Nagpakilala ang babae bilang si Taha at sinabing siya ay isang B-rank na adventurer, kaya inakala ni Lloyd at Grimm na hindi siya naghihinala ng anuman at ang dahilan kung bakit walang hinala si Taha ay dahil nabighani siya nang makita si Lloyd. Sa loob ng 18 taon ng kanyang buhay, hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend at umalis siya sa dojo na umaasang makakatagpo ng isang kasama subalit napagtanto niyang karamihan sa mga lalaki ay ayaw mapipi sa ilalim ng kanyang makakapal na hita, kaya't hindi siya maswerte sa merkado ng pakikipag-date. Ngunit dahil dinala siya ng tadhana sa isang gwapong lalaki, sisiguraduhin niyang magiging boyfriend niya ito at sinubukan ni Robert na umiwas sa pamamagitan ng pagsasabing gusto niyang linisin ang isang dungeon, ngunit agad na nag-alok si Taha na sumama sa kanya kaya't magkasama silang pumunta roon. Sa dungeon ay pinapatay ni Taha ang mga halimaw sa kaliwat kanan, upang ipakita kay Robert kung gaano kalakas ang kanyang mga hita subalit ay mas interesado si Robert sa mga random na bato sa sahig kaysa sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa dungeon at tinanong ni Robert kung bakit pinili ni Taha na maglakbay mag-isa, kaya sinagot niya na hindi siya nakakahanap ng mga magagandang kasama sa partido dahil sa kakulangan ng mga kandidato sa kategoryang gwapong lalaki, ngunit akma si Robert sa kanyang pamantayan. Umupo sila para magbahagi ng pagkain, kaya't kinuha ni Robert ang pagkakataon na itanong kung paano niya ginamit ang Che kanina at nagulat siya na alam niya ito dahil karamihan sa mga tao sa bansang ito ay walang alam tungkol sa iba maliban sa mahika. Si Robert na alam na ang paggamit ng Chi ay malaki ang kinalaman sa paraan ng paghinga, at idinagdag ni Taha na ang pagsasanay ng Chi ay nakabase sa mga teknik ng paghinga at pinapayagan nito ang Chi na mag-circulate sa iyong katawan at maabot ang mga pisikal na kakayahan na karaniwang hindi mo magagawa. Sinimulan ni Robert na subukang gayahin ang nakita niyang ginawa ni Taha kanina, at pagkatapos lang ng ilang sandali ng pagsasanay ay naramdaman niya ang Chi na nag-circulate sa kanyang katawan, kahit na muntik na niyang pasabugan ang kanyang baga dahil hindi sanay ang kanyang katawan sa lakas. Hindi makapaniwala si Taha na nakopya niya ang teknik sa loob lamang ng ilang minutong nakita niya ito mula sa kanya, ngunit binalaan niya si Robert na mapanganib itong subukang gawin kung ang iyong katawan ay hindi sinanay para dito. Gayunpaman, wala siyang ideya kung gaano kaunti ang pag-aalala ni Robert para sa kanyang kaligtasan basta makakatuto siya ng kakaibang bagay mula sa eksperimento, dahil mukhang determinado siyang matuto tungkol sa Chi at doon ay nag-alok siya na turuan si Robert ng isa o dalawang bagay dahil magkasama naman sila. Ngunit nang pasalamatan siya ni Robert ay tumibok ng mabilis ang puso ni Taha, kaya't sinubukan niyang mapakalma ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtuturo kay Robert na panatilihing tuloy-tuloy ang Chi breathing at sa buong panahon, pinapanood lang ni Grimm ang mga pangyayari at alam na nahulog sa bitag si Taha ng isang 10 taong gulang na bata. Nag-e-enjoy si Grimm sa pagpapahinga na hindi ginagawa ni Lloyd, ngunit nagkaroon ng pag-aalala nang biglang dumating si Sophie at pabalik sa dungeon. Ginamit ni Taha ang Chi Blast para talunin ang boss ng dungeon at ngayong tapos na ito, nag-unlock ang treasure chest na mapanganib na nakalagay sa gitna ng bukas na silid. Naintriga si Robert sa mekanismo na ginagamit ng chest para malaman kung talo na ba ang lobo o hindi, at lalo pang nahuhulog ang loob ni Taha sa kanya sa bawat minuto. Lalo na't nakita niyang sapat siyang malakas para matutunan ang Chi breathing sa unang pagsubok pa lang. Kaya kung ipagpapatuloy niya ang relasyon, walang paraan para tanggihan siya ng kanyang lolo bilang kanyang hinaharap na asawa at tinawag siya ni Robert para buksan nila ang chest ng magkasama, ngunit nang ito'y mabuksan isang slash ang biglang umatake kay Taha na napansin ni Robert sa tamang oras para mahila siya palayo. Ang slash ay galing sa hidden boss ng dungeon at ito ang Lich. At nasasabik si Robert na makita kung ano ang kaya nitong gawin. Natatakot si Taha sa Lich Monster kaso nang tanungin siya ni Robert tungkol sa halimaw, umarte siya na parang ayos lang ang lahat at sinabihan siyang umalis na sa dungeon ng mag-isa. Tumutol si Robert dahil gusto niyang manatili at manood ng labanan, ngunit nang hindi na nagsalita pa ay lumapit si Taha sa kanya at sinuntok siya ng malakas na tumilapon siya palabas ng kwarto ng boss. Hindi makatwira na magtago si Lich sa mababang antas ng dungeon na ito dahil napakalakas nila at kahit ang mga adventurer na rank A ay nahihirapan sa kanila.
Hindi man siya makapanalo kaso nais niyang magkaroon ng sapat na oras para makatakas si Robert at samantala, lumilipad pabalik sa tunnel si Robert matapos ang suntok ni Taha kaso nadismaya siya dahil marami pa siyang gustong matutunan tungkol sa chi mula sa kanya. Gumawa siya ng magical barrier para mapigilan ang paglipad niya pabalik kaso kahit gusto siyang paalisin ni Taha ay sana ay binigyan man lang siya nito ng mapa o kahit ano dahil nawawala si Robert. Sinubukan niyang i-contact si Green ngunit tanging katahimikan ang natanggap niya bukod sa mensahe na nagmamakaawa sa kanyang umuwi na, dahil nasa panganib siya. Samantala patuloy ang pakikipaglaban ni Taha sa Lich at tila nakakaya niya ito, ngunit sa pinsala na natatamo niya ay malamang na matalo siya balang araw at ayaw niyang mamatay, kaso nakakahanap siya ng aliw sa katotohanan na natulungan niya si Robert na makatakas. Sinubukan niyang umatras ng dahan-dahan para makatakas din sana. Ngunit habang ginagawa niya ito ay nagsimulang magsalita ang Lich at nakilala nito ang martial arts na ginagamit niya at sinabing nakain na niya ang isang tao na may katulad na teknik noon. Matapos makuha ang kaalaman ng tao na iyon, napagtanto niyang ang chi ay isa lamang mahinang bersyon ng magic kaya wala siyang nakikitang punto sa pagkain kay Taha para matutunan ito, pero mukhang interesado si Robert kaya't gusto sana niyang kumuha ng kaunti mula sa kanya. Hindi ito ang unang beses na narinig ni Taha na minaliit ang kanyang chi martial arts dahil karamihan sa mga tao sa kontinenteng ito ay itinuturing itong walang kwentang teknik, ngunit nang makita ito ni Robert, naisip niyang kahanga-hanga ito kaya ikinatuwa ito ni Taha. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito sinasabi o bakit niya iniisip na mahalaga ito kay Robert, ngunit tapos na si Taha sa pag-uusap at huminga siya ng malalim at sumugod sa Lich ng buong lakas niya. Kahit nagtayo ang Lich ng barrier ay hindi siya tumigil sa pagpalo. Nag-ensayo siya ng kanyang katawan gamit ang chi sa buong buhay niya, isinakripisyo ang kanyang mahahalagang oras at hindi nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kasintahan kaya hindi niya hahayaang maliitin ang kanyang teknik, inilabas niya ang buong lakas na chi blast sa malapitang distansya na nagpabagsak sa barrier ng Lich at nagtulak nito pabalik sa dingding. Sa kasamaang palad, ang paggamit ng ganoong dami ng chi ay naiwan siyang lubos na pagod kaya't halos hindi siya makagalaw at gayunpaman, hindi natalo ng kanyang atake ang Lich at sa katunayan, itinuring pa nitong kaawa-awa ang kanyang pinakamalakas na atake. Ang lahat ng chi na naipon niya sa kanyang katawan ay lubhang mas mababa pa rin kumpara sa kahit isang daliri ng kanyang sariling mahika, kaya sinabi niya na mamamatay na siya at ngayon ay dumating ang isang mahiwagang sibat mula sa Lich. Ngunit imbes na pumatay ito'y nagbitak at bumagsak nang bumalik si Robert at nagtayo ng barrier. Sabi niya, kung tapos na si Taha sa pakikipaglaban ay gusto niyang subukan ito pero kailangan niyang umuwi agad kaya't kailangan niyang mapabilis ito. Nagulat si Taha nang makita siyang bumalik, at lalo siyang nagulat nang makita ang baliw na itsura sa mga mata ni Robert kaya nanahimik na lang siya. Nagsimulang mag-cast ng spell ang Lich kaya't ginawa rin ito ni Robert at bigla siyang nawala sa paningin. Dumaan sa mga pader at lumitaw sa likuran ng Lich at huminga siya ng malalim gamit ang teknik na itinuro sa kanya ni Taha, kaso hindi pa sanay ang kanyang katawan kaya't nabali niya ang ilang tadyang sa proseso. Nagcast ang Lich ng isa pang spell ng atake, ngunit kailangan pa ni Robert ng oras para mag-isip kaya't nagtayo siya ng barrier para pigilan ang Lich na tamaan siya at nagsimulang malalim na mag-isip kung ano ang kailangan niyang gawin, para makumpleto ang kanyang bagong teknik. Hindi makapaniwala ang Lich na may makakagawa ng barrier na kayang idepensa ang lahat ng kanyang atake, ngunit hindi iniisip ni Robert ang barrier at sa halip ay sinusubukan niyang pagsamahin ang chi at mana at naalala niya ang sinabi ni Taved tungkol sa kahalagahan ng pagtutok, kaya't nagpa siyang mag-focus pa sa kanyang paghinga. Huminga siya ng hangin sa kanyang baga at sabay na nagcast ng full sprint air spell para pinuhin ang kanilang kombinasyon, dahil sa kanyang paggalaw. Nag-akala ang Lich na tumakas na si Robert dahil hindi ito mananalo kaya't nagpadala ito ng mas maraming atake. Samantala ay patuloy na sinusubukan ni Robert na huminga ng malalim ngunit nakahahadlang ang barrier kaya't kailangan niyang alisin ito, maling akala ng Lich na sa wakas ay napabagsak niya ang barrier kaya't naniwala siyang mas malakas siya kaysa kay Robert. Humawak si Robert sa isang stalactite at sa wakas ay nakakuha ng sapat na daloy ng hangin para maayos na pagsamahin ang kanyang mana at chi. Matapos ang ilang pagtalon at paghinga, sa wakas ay nagawa niyang paghaluin ang mga ito at lumikha ng balanse sa bagong natutunang teknik. Nakakontra siya sa mga mahiwagang sibat ng Lich kahit na mas mahina ito kaysa sa kapangyarihan niya,
Para makabawi sa kahinaan ay ginawa niyang mas manipis at mas matibay ang enerhiya para maabot ang Lich at nagcast ang Lich ng mas maraming spell ng atake para harangin ang mga atake ni Robert, ngunit habang tumatagal, nagiging mas malakas at mas marami ang mga atake mula kay Robert at hindi siya nagkakast ng spell para dito, kaya nangangahulugang chi-based ang kanyang mga atake. Hindi makapaniwala ang Lich na nalulunod siya sa isang teknik na kaparihas ng chi, ngunit patuloy lang si Robert nang walang tigil at ginagawang mas manipis at mas matalas ang mga sibat hanggang sa tuluyan niyang maperpekto ang teknik. Nakita ng Lich ang paparating at tumigil sa pag-atake at nagtayo ng barrier at sinusubukan na masalag ang tama kaso gayunpaman, dahil sa perpektong teknik ni Robert ay kayang-kaya niyang hatiin hindi lang ang Lich at ang barrier nito, kundi pati na rin ang kuwebo kung saan sila naruroon. Pagkatapos nito ay lalo pang humanga si Taha kay Robert kaya habang nag-aayos sila para umalis, sinuri nila ang dibdib upang malaman kung ano ang pinaghirapan nilang makuha at nakita nila'y wala, kundi isang kalaw-angin na punyal. Mukhang wala itong halaga subalit iniisip ni Robert na baka may magagawa siya rito at matapos kunin ang kayamanan, nagsimulang lumubog ang dibdib sa lupa at habang naguguluhan si Robert ay ipinaliwanag ni Taha na normal ito dahil bumabagsak ang dungeon pagkatapos makuha ang kayamanan. Napagtanto ni Robert na marahil ito ay bahagi ng mekanismo ng kaligtasan ng dungeon, ang dibdib ay parang core ng dungeon at agad niyang sinubukan na kunin ito mula sa lupa dahil interesante ito, ngunit bumabagsak na ang dungeon sa paligid nila kaya matapos niya itong makuha ay lumabas na sila. Sa labas ay sinabi ni Taha na nagulat siya na ginamit ni Robert ang chi sa huli imbes na mahika dahil siya ay isang salamangkero, kaya nagtataka siya kung gusto ni Robert patunayan na ang chi ay isang mabubuhay na teknik kaso hindi iyon ang kaso, naisip lang ni Robert na masaya itong subukan. Bigla niyang naalala na kailangan niyang umuwi agad dahil nasa panganib si Grimm kaya't naghandang lumipad palayo at bago siya umalis ay pinagnilayan ni Taha ang nangyari. Nalaman niyang nakabuo si Robert ng isang teknik na tinatawag na chi blade sa maikling oras lamang, kaya kailangan niyang pagbutihin pa ang sarili para mapanatili ang atensyon ni Robert at sana maging kasintahan niya ito. Sumang-ayon si Robert sa damdaming iyon, ngunit habang lumilipad palayo ay napagtanto ni Taha na hindi niya naitanong ang contact info niya kaya't malamang hindi na nila muling magkikita. Binaliktad ni Robert ang spell ng ilusyon para bumalik sa pagiging Lloyd at pagkatapos ng kanyang maikling paglipad sa buong bansa, bumalik siya sa kastilyo at nagsimulang hanapin si Grimm para matiyak na ayos lang ito. Subalit hindi talaga ayos si Grimm pagkatapos siyang mahuli ni Silpha at napilitan siyang magsanay ng espada, ngunit dahil gumagamit lang siya ng mahika, kulang na kulang ang kanyang kasanayan sa espada kaya naisip ni Silpha na lumalambot si Lloyd at pinahirapan pa siya sa training. Mamaya matapos makabawi si Grimm sa psikolohikal, ipinakita sa kanya ni Lloyd ang kutsilyo na nakuha niya mula sa dungeon at hindi makapaniwala si Grimm na kinailangan niyang tiisin ang pang-aabuso ni Silpha dahil sa isang walang kwentang kutsilyo. Humingi ulit ng paumanhin si Lloyd ngunit sinabi niyang maaaring mahalaga talaga ang kutsilyo dahil espesyal ito, nilagyan niya ito sa kaunting mainit na tubig at sinimulang makaskas ito hanggang literal niyang natanggal ang mahika mula rito. Tulad ng hinala niya, ang kutsilyo ay ginagamot gamit ang mahiwagang essence at ang parehong bagay na ginagamit bilang catalyst para sa enchantment na nagsasangkot sa pagkakasulat ng mga mahiwagang formula sa isang sandata para palakasin ito. Sa kaso ng kutsilyo, ang inilagay na enchantment dito ay tinatawag na power at matapos matanggal ang lahat ng enchantment stickers, inilagay niya ang mga ito sa isang beaker at inaalog ng mabuti para tanggalin ang lahat ng lumang enchantments. Gusto ni Lloyd na magsaliksik ng enchantments kaso dahil sa ito lamang ang mana essence na ginamit sa kutsilyo at mahirap makuha ang mana essence, hindi siya masyadong may pagkakataon na matuto sa pamamagitan ng trial and error kung ang enchantment na sinusubukan niya ay nabigo, kapwa ang mana essence at ang sandata ay masayang lang kaya't may mas magandang ideya siya sa isip. Dahil na rin sa kanyang kaalaman sa mahika ay ginamit ni Lloyd ang isang spell na naglilinis, na humahati sa mga bagay sa kanilang mga pangunahing elemento at sa pamamagitan nito, nalaman niyang ang mana essence ay binubuo ng langis, pilak at isang bagay na tinatawag na hematite. Bagaman mahirap makuha ang hematite dahil ito'y nagmumula sa dinurog na mga core ng halimaw, hindi ito magiging problema para kay Lloyd dahil nakuha niya ang core ng dungeon kaya't maaari niyang gawin ang hematite mula roon at ngayon, ang kailangan na lang nila ay langis, pilak at maraming sandata para subukan ang mga enchantment.
Pinuntahan ni Lloyd ang kanyang ama at humingi ng kaunting pera para magastos at binigyan siya ng hari ng bag ng mga pilak na barya dahil mahal niya ang kanyang anak, bagamat nagtaka siya kung bakit pilak ang gusto ni Lloyd imbes na ginto, ngunit hindi na niya ito kinwestiyon. Nagtataka siya kung paano gagamitin ni Lloyd ang kanyang allowance, at ipinakita nga kung paano niya ito gagamitin nang magsimula siyang tunawin ang pilak kasama si Grimm at sa muli ay nakipaglaban si Lloyd kay Silpha at gumamit ng ilang bagong tactics para makalamang, ngunit kahit gamitin niya ang full sprint ay nakasabay pa rin sa kanyang mga kilos si Silpha. Sinulong pa niya ito at ginamit ang mahika para gawing hindi pantay ang lupa upang makalamang sa kanya. Ngunit nang subukan niyang umatake ay natuklasan niyang nawala si Silpha at hindi niya alam na nagtatago lang pala ito sa loob ng lupa na kanyang ginawa kaya't siya ay natalo. Nanalo si Silpha sa labanan ngunit binigay pa rin niya kay Lloyd ang langis na kanyang gusto, kahit na ang kasunduan ay kailangan niyang makatama sa kanya para makuha ito at binanggit niya na ayos lang iyon dahil natutuwa siyang ang mahinang pagganap ni Lloyd noong huli nilang laban ay isang pagkakataon lang. Nagpasalamat si Lloyd at nangako na ipapakita niya kay Silpha kung ano ang kanyang magagawa kapag natapos na siya, ngunit inakala ni Silpha na nagluluto siya ng isang bagay at pagbalik sa kanyang eksperimento, idinagdag ni na Lloyd at Grimm ang langis sa iba pang sangkap at pinapayagan silang makabuo ng mana essence. Ngayon ang kailangan na lang nila ay maraming sandata para subukan ang enchantment kaya't lumapit si Lloyd kay Albert para humingi ng tulong sa pagkuha ng ilang sandata. Dahil maraming tapat na mga knight sa ilalim ng kanyang utos at umaasa si Lloyd na papayagan sila ni Albert na ipa-enchant ang kanilang mga sandata, at nang hilingin ito ni Albert ay agad namang ibinigay ng mga knight ang kanilang mga sandata kay Lloyd. Kaso kahit pa ay walang masyadong tiwala ang mga knight na magagawa ito ni Lloyd ng tama kaya tahimik silang nagdadalamati sa pagkawala ng kanilang mga espada. Medyo naapektuhan si Grimm na iniisip ng mga knight na masisira lang ni Lloyd ang enchantment, kaya mas lalo siyang nagpursiging magawa ito ng tama sa unang pagsubok. Sa unang espada, pinuno ni Lloyd ang bawat pulgada ng puwang na magagamit at natuklasan niyang ang regular na bakal ay hindi kayang humawak ng sobrang dami ng enchanting, dahil sa nasira ang espada sa mga piraso at patuloy siyang sumubok at patuloy na nasira ang mga espada hanggang sa kalaunan ay nagawa niyang mapagana ang ilan sa mga ito. Kinabukasan, ipinakita ni Lloyd kay Albert ang kanyang mga nagawa at nagulat siya na sa 120 espada, 50 ang matagumpay na na-enchant ni Lloyd at akala niya ay masisira lang lahat ng espada, ngunit habang sinusuri niya ang mga ito, namangha siya sa nakita. Ang pinakamahusay na mga enchanter ay may tagumpay na rate lamang na humigit kumulang 10%, kaya ang pagkakaroon ni Lloyd ng 40% na tagumpay ay kahanga-hanga at isa sa mga gwardya ay hindi naniniwala na nagawa talaga ni Lloyd ang kanyang sinasabi, ngunit nang subukan niyang isukbit ang kanyang espada ay napakatalas nito para sa kanya dahil sa enchantment ni Lloyd. Tinitingnan ni Albert ang isa sa pinakamahusay na enchanted na espada ni Lloyd nang lumapit si Lloyd at nagtanong kung maaari niyang makita kung paano gumaganap ang mga espada sa labanan, kaya inimbitahan siya ni Albert na sumama sa kanya sa isang pangangaso ng halimaw na kailangan niyang puntahan. Nakita natin na kasama ni Lloyd si Albert at syempre ay kasama rin niya si Grimm at nang dumating sila sa gubat kung saan sila magkakaroon ng pangangaso ng halimaw, ang halimaw ay hindi sa gubat kundi sa isang kalapit na lawa. Labis ang pagkasabik ni Lloyd dahil bihira lamang siyang payagan na lumabas ng kastilyo, gusto rin niyang makita ang kanyang mga mahiwagang espada sa aksyon. Tinuro ni Albert kung paano hindi umaalis sila sa tabi ni Lloyd at nagpasalamat siya rito dahil pinayagan siyang sumama. Sinabi ni Albert na tama lamang iyon dahil guro at tagapagbantay ni Lloyd si Silpha. Inaasar niya si Silpha sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na maaaring masyadong malakas ang kanyang damdamin para kay Lloyd, ngunit pinatahimik siya ni Silpha sa pamamagitan ng pagbanta. Bigla silang napalibutan ng mga kobolds ngunit itinuturing ito ng mga sundalo bilang pag-init lamang para sa pangangaso ng halimaw. Nagkunwari si Lloyd na natatakot kaso alam ni Grimm na matagal nang naaamoy ni Lloyd ang banta at isa sa mga pangunahing teknik na tinatawag na spectral detection at ito'y sa pamamagitan ng paggamit ng key breathing, ay nagbibigay kakayahan kay Lloyd na maramdaman ang kanyang paligid sa lahat ng oras. Pinagmamasdan siya ni Grimm at iniisip kung paano palaging aktibo ang spectral detection at ang barrier ni Lloyd, kaya imposible ang ma-ambush siya at kaya't naman, sinabi ni Grimm na nakakatakot si Lloyd habang lumilipas ang mga araw. Nagsimula ang labanan at lahat ay nagulat sa napakatalim ng mga espada at di lang ito nagbibigay pinsala sa mga halimaw,
kundi pati sa bakal na kagamitan na parang isang mantikilya at nagpanik ang mga sundalo na parang mga batang nakahawak ng kutsilyo sa unang pagkakataon. Kaya naisip ni Lloyd na matagumpay ang kanyang mga pag-enchant, sang-ayon din si Albert at sinabi niya sa lahat na ang kanyang nakababatang kapatid ay isang prodigy sa pang-e-enchant, sumang-ayon din si Sylpha habang nakatayo sa ibabaw ng tumpok ng mga bangkay ng halimaw kaso binanggit ni Lloyd na hindi niya in-enchant ang espada niya. Biglang may kobold na sumubok umatake kay Lloyd ngunit lumitaw si Taha mula sa kawalan upang iligtas ito, muntik nang magkamali si Lloyd sa pagtawag sa kanya na parang siya pa rin si Robert subalit napigilan niya ang kanyang sarili sa tamang oras at napansin ni Taha na gumagamit si Lloyd ng mga teknik sa key-breathing, ngunit dumating siya dahil akala niya ay nakaramdam siya ng paglapit ni Robert. Sa mas malapit na tingin ay nakita rin niya ang malaking pagkahawig sa pagitan ni Albert at Lloyd at pagkatapos, pinatay ni Sylpha ang isa pang halimaw at pinuri niya si Taha sa kanyang tulong, kaso binalaan siya na huwag maging masyadong mapangahas kay Prinsipe Lloyd. Binanggit ni Taha na naramdaman niya na paparating ang halimaw at hindi dapat maliitin ang mga teknik sa ki, tumaas ang tensyon sa pagitan ng dalawang ito kaya't pinalamig ni Albert ang sitwasyon at inanyayahan si Taha na sumama sa kanila at nabigla siya nang malaman niyang prinsipe pala si Albert. Medyo kahawig ni Albert si Robert, pero hindi kasing hawig ni Lloyd na hinahanap niya ngayon at nagtago si Lloyd malapit at napagtanto niyang dahil sa kasanayan ni Taha sa ki ay sensitibo siya rito, gumamit siya ng spectral detection at marahil iyon ang paraan kung paano siya natagpuan ni Taha. Nagpa siya si Lloyd na magtago sa kanyang tent, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naroon si Sylpha na nagbibihis at sinabi ni Lloyd na hindi niya kailangan ang proteksyon niya. Ngunit hindi sumang-ayon si Sylpha dahil hindi niya gusto kung paano hinahabol ng bagong babae si Lloyd. Biglang pumasok si Taha kaya tinawag siya ni Sylpha na tanga at tinawag naman si Sylpha ni Taha na pervert na katulong. Nagtalo ang dalawa kaya ginamit ni Lloyd ang pagkakataong ito para makatakas at tinawag ni Albert si Lloyd na babaero at binanggit na marami nang nabago si Sylpha mula nang mag-alaga kay Lloyd. Nakikita niya ang pagiging mature ni Lloyd ngunit binalaan ni Albert na ang relasyon sa mga babae ay maaaring maging komplikado, biglang napansin ng mga babae na masyadong malapit ang tingin sa kanila ng mga sundalo kaya pinatumba nila silang lahat kaya narinig ni Lloyd ang malinaw na mensahe ni Albert. Ipinaliwanag ni Taha na inupahan siya para linisin ang isang lumang dambana kaya sinabi ni Sylpha na magmadali siya. Muntik na silang magtalo ulit ngunit pinigilan sila ni Albert at sinabi na napakalaking tulong ang kakayahan ni Taha na makaramdam ng panganib. Gusto niyang maging bantay sila sa gabi ngunit sinabi ni Taha na hindi nila kailangan ng bantay dahil dumating na ang halimaw. Ang halimaw ay isang Beowulf kaya't sinabi ni Sylpha na manatili si Lloyd sa likuran niya at sinimulan ng halimaw ang pag-atake. Binanggit ni Lloyd kung gaano kabilis ang mga Beowulfs kahit na malalaki ang mga ito. Sinubukan ni Lloyd na kausapin si Grimm ngunit tila naguguluhan ang maliit na nilalang dahil parang nakikilala niya ang dambana. Nagawang iligtas ni Taha ang ilang sundalo kaso talagang matibay ang halimaw na ito at sawa na si Albert kaya hinugot niya ang kanyang espada. Humingi siya ng paumanhin sa lobo ngunit ipinaliwanag na nagdurusa ang mga lokal na taga-nayon dahil dito. Ginamit ni Albert ang kanyang espada habang binibigkas ang isang incantation at pinakawalan ang isang napakalakas na atake na sumisira sa halimaw. Namangha ang lahat na napuksan niya ito sa iisang atake lamang, subalit ipinunto ni Albert na hindi karaniwang ganon kalakas ang kanyang atake at posible lamang ito dahil sa enchant na inilagay ni Lloyd sa spellbound sword niya. Iniisip ni Lloyd kung paano siya nagdagdag ng kaunting extra sa espada ni Albert kaso hindi man lang nakikinig si Grimm. Siya ay labis na nag-aalala at inihayag na may demonyong nakakulong sa malapit na dambana. Biglang nagulat ang lahat ng ang Beowulf ay nakakakilos pa rin, at may iba pang mga halimaw na lumitaw mula sa kawalan at isang boses ang nagsimulang magsalita sa kanilang grupo. Nagagalit ito dahil nasaktan nila ang isa sa kanyang mga alipin. Ang boses ay nagpakilala mula sa loob ng Beowulf at ipinakilala ang sarili bilang demonyong si Pazuzu. At nangako itong magbabayad sila ng kanilang mga buhay at pinadala niya ang kanyang mga alipin upang umatake. Madali lang silang tinalo pero ang problema ay agad silang gumagaling. Niligtas ni Taha si Albert at napag-alaman niyang kontrolado ng demonyo ang lahat ng minions. Nagtataka si Lloyd kung kilala ba ni Grimm ang demonyong ito, ngunit ipinaliwanag ni Grimm na kaya ni Pazuzu na baguhin ang kanyang mana upang kontrolin ang mga halimaw. Iniisip ng mga halimaw na siya ang kanilang amo ngunit sa totoo lang,
Kumikilos ang kanyang mana na parang mga tali para kontrolin sila bilang mga puppet at kaya rin niyang mag-supply ng mana sa pamamagitan ng mga taling ito, kaya nagagawang mag-regenerate ng mga halimaw. Mabigat na ipinahayag ni Grimm na magiging masama ang sitwasyon kung hindi mapapabagsak si Pazuzu, gayunpaman ay hindi talaga nag-aalala si Lloyd at gusto lang niyang turuan siya ni Grimm ng mana transmutation. Umaasa si Sylpha na sana'y magmadali si Taha at gumawa ng aksyon, ngunit tinuro niya na wala ring ginagawa si Sylpha at sinabi ni Grimm kay Lloyd na hindi ito ang pinakamagandang panahon para matuto ng bagong bagay, dahil totoong nakikipaglaban ang iba para sa kanilang buhay. Sigurado naman si Lloyd na magiging maayos sila at pinipilit niya si Grimm na turuan siya habang pinapanood ni Pazuzu ang labanan, binanggit niya na habang may kasanayan ang ilan sa kanyang mga kalaban, karamihan sa kanila ay nakakaligtas lang dahil sa kanilang mga armas. Sinimulan ni Pazuzu na iinsulto si Lloyd sa pamamagitan ng pagsasabing tumakbo na lang siya gaya ng isang natatakot na sanggol, maliwanag na hindi nagustuhan ni Sylpha ang sinabi nito kaya sinabi niya sa kanya, na siguradong maraming trabaho para sa kanya na alagaan ang isang walang kwentang basura na tulad ni Lloyd. Talagang itinulak nito si Sylpha sa gilid at natakot si Taha sa kanya nang mapansin niyang paalis si Sylpha sa tabi ni Lloyd, ngunit wala siyang pakialam dahil abala siya sa pag-aaral ng bagong kaalaman, patuloy ang pang-iinsulto ni Pazuzu ngunit matapang na sumagot si Sylpha. Sinabi niya na talagang mabaho ang mga minions at ang tanging mas nakakasuka pa ay ang hininga ni Pazuzu, na pagpasyahan niyang si Pazuzu ay nakakasagabal sa sariwang hangin ni Lloyd kaya kailangan niyang wakasan ang buhay nito. Mahinahon na hinuhugot ni Sylpha ang kanyang espada kaso ipinaliwanag ni Pazuzu na wala silang tsansang makalabas na nabubuhay dahil binibigyan niya ng mana ang mga minions kaya patuloy silang magre-regenerate ng walang katapusan, walang kakulangan ng mana ang mga demonyo kaya't hindi rin ito mauubusan. Akala ni Pazuzu ay napaiyak niya si Sylpha subalit muli niyang sinabi na ang hininga nito ang dahilan. Biglang nag-alala si Albert nang inatake ng demonyo si Sylpha kaso higit pa siyang maayos dahil pinutol niya ang mga paa ng lahat ng halimaw. Inirerekomenda niya na iwanan na lang ni Pazuzu ang bola ng balahibo na kanyang kinokontrol at binalaan na mas mabilis siyang matatalo kung hindi niya gagawin ito. Bigla nilang napansin na tumigil sa paggalaw ang mga minions at bumagal ang kanilang pag-regenerate dahil nakatuon ang demonyo sa pag-regenerate ng sarili nitong Beowulf. Maaaring may pagkakataon silang manalo tuwing ginagawa ito ng demonyo kaya sinabi ni Albert kay Sylpha na patuloy itong saktan. Handa na sana itong gawin ni Sylpha kaso inisip ni Pazuzu na sila'y mga hangal lamang at sa malapit. Tinapos ni Grimm ang kanyang leksyon kay Lloyd at ipinaliwanag niya na dapat ay may seryosong kakayahan si Pazuzu sa monotransmutation dahil hindi ito madaling gawin, kahit para sa isang makapangyarihang demonyo. Sinubukan ni Grimm na magbigay ng demonstrasyon sa kontrol ng mono at ipinaliwanag na magandang simulan ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kulay dito, kasunod ang paghuhugis at pagdaragdag ng mga scent. Nahihirapan man siya rito, nagulat siya nang ipakita ni Lloyd na nahugis niya ang kanyang mana sa isang bulaklak at nagdagdag pa ng scent, hindi makapaniwala si Grimm na napakaganda na agad ng kanyang gawa at pareho silang naglaan ng sandali upang tamasahin ang amoy. Samantala ay nasa malaking distress si Pazuzu habang binubugbog siya ni Sylpha. Hindi niya magawa kung paano walang naiiwang puwang siya at nagtataka siya kung paano maaaring maging isang simpleng yaya ang isang tulad niya. Hiniram ni Sylpha ang isa sa mga espada ng sundalo at hinangaan ito dahil inenchant ito ni Lloyd. Ang pagkahumaling niya kay Lloyd ay nagdulot ng interes kay Pazuzu kaya nagdeklara ito na gusto niyang siyasatin si Lloyd. Ipinakita ng demonyo ang kanyang napakabilis na bilis ngunit patuloy niyang ininsulto si Lloyd na lalo lamang nagpagalit kay Sylpha. Kinain ng demonyo si Sylpha at pinagtawanan siya dahil sa pagiging tangang tao na nalinlang sa kanyang pang-uudyok. Nagulat siya nang buhay pa rin si Sylpha at hinati niya sa dalawa ang katawan ng Beowulf. Idineklara niya na ito ang sining ng dual blade ng kanyang pamilya. At sinundan ito ng isa pang tinatawag na Diving Sparrow na nagputol sa ulo ng halimaw at sinubukan ni Pazuzu na sabihin na siya ay isa lamang katulong, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, hindi ito totoo. Kaya't ginamit ni Sylpha ang isa pang sining upang lubusang sirain ang lobo at mailantad ang demonyo, lahat ay lubos na namangha sa kanyang kapangyarihan at napagtanto ni Lloyd na ganito pala magmukha si Sylpha kapag seryoso siya. Humanga siya sa kanya at inukit sa kanyang alaala ang sandaling ito sa pamamagitan ng paghuhugis ng kanyang mana sa kanyang imahe. Nasusuklam si Sylpha sa iniisip na subukang masaktan ng demonyo si Lloyd,
kaya idineklara niyang ang tanging bagay na nararapat hawakan ng demonyo ay ang kanyang espada. Si Selpha ay nagsabi sa demonyo na ihanda na nito ang sarili, kaso nagulat siya nang ito'y magsimulang gumawa ng isang bagay at ang iba naman ay tapos na sa pagpuksa sa mga alipin nito, ngunit alam ni Albert na hindi pa natatapos ang labanan at kailangan nilang magpadala ng tulong kay Selpha. Bigla ang bumagsak ang lahat dahil sa hamog ng demonyo at kasama na dito si Selpha. Si Pazuzu ay nagngingit-ngit sa galit dahil ilang siglo na niyang binubuo ang mga puppet na ito, sinisisi niya si Selpha sa pagkasira ng kanyang plano at ang kanyang pag-atake ay nagtulak kay Selpha papunta sa ilog. Gusto sana siyang tulungan ni Albert ngunit nauubos na ang kanyang lakas, ibinunyag ni Pazuzu na ito ang kanyang hamog ng dominasyon at lahat ng makakalanghap nito ay mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Itinuro ni Selpha na ito ang dahilan kung bakit ito napakabaho kaya't lalong nagalit si Pazuzu na hindi tumitigil si Selpha sa pag-insulto. Ang pag-atake na para sana kay Selpha ay naharangan ni Taha at sinubukan ni Selpha na sabihin na ayos lang siya pero malinaw na hindi ito ang totoo, sinikap niya na manatiling matapang habang sinasabihan niya si Taha na tumakbo, ngunit labis na siyang nasugatan at bumagsak siya. Labis na humanga si Pazuzu sa kanya dahil nakayanan niyang harapin ang mas maraming hamog kaysa sa iba at nanatili pa ring matatag sa paghamon sa kanya, kahit ang mga halimaw na kanyang kinokontrol ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan sa loob lamang ng 30 segundo. Labis na naintriga si Pazuzu kung bakit hindi niya kontrolado si Taha. Tinulak siya palayo subalit sa huli ay nahuli rin siya at inakala ni Pazuzu na gumagamit siya ng ilang uri ng pamamaraan sa paghinga upang labanan ang kanyang hamog at tama siya, ngunit lumala ang sitwasyon para kay Taha nang ma-interrupt ang kanyang paghinga. Itinuro ni Pazuzu na maaari sana siyang tumakas ngunit ang kakaibang palagay niya ay nanatili siya dahil gusto niyang maging isa sa kanyang mga alipin. Muli siyang itinulak ni Taha palayo at sinabi na may hinihintay siyang isang gwapo at tapos na siya sa paglalaro. Kaya ngayon ay gumamit siya ng isang napakalakas na atake. Napagtanto niya na medyo nadala siya at gumamit ng malakas na galaw, kaya sinubukan ni Taha na pagtuunan ng pansin ang pagpapatatag ng kanyang breathing at ang demonyo ay gumanti ng atake, kaso mas malalang problema ang hinaharap niya dahil inatake siya ng isa sa mga alipin nito. Nagulat siya na nakapag-regenerate na ang mga ito at nagtataka ang demonyo kung sino ang hati na kanyang binabanggit. Pagod na si Pazuzu sa kakasalita kaya ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na hamog ng dominasyon, iniisip niyang siguradong mapapasailalim na siya sa kanyang kontrol. Ngunit napagtanto ni Taha na ang sinasabing hati ay mas malapit kaysa sa inaakala niya at nadarama pa rin niya ito sa kabila ng hamog ni Pazuzu, at ito ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa at walang ideya si Pazuzu kung sino ang kanyang pinag-uusapan, kaya ibinunyag ni Taha na ang pinakagwapong lalaki ay darating upang siya'y wasakin. Sa kasamaang palad para sa kanya, naubos na ang oras niya at kinain siya ng puppet na halimaw at pagkatapos ay binago ni Pazuzu ang kanyang pansin kay Selpha dahil magiging magandang karagdagan siya sa kanyang mga alipin. Alam niyang mahirap siyang mapasailalim sa kontrol ngunit ang kanyang lakas ay sulit sa gastos. Plano ni Pazuzu na gamitan siya ng maraming hamog at napagtanto ni Lloyd na ito ang dahilan kung paano niya nakontrol ang mga Bearwolves. Natutuwa si Pazuzu sa sarili habang ibinunyag niyang pinatay niya ang kanilang mga magulang at pinalitan ang mga ito sa isipan ng mga tuta gamit ang kanyang hamog. Pinuri ni Pazuzu ang kanyang sarili habang ipinagmamalaki niya na walang makakatakas sa kanyang dominasyon, ngunit nagulat si Pazuzu nang napagtanto niyang nakakagalaw si Lloyd sa loob ng kanyang hamog at hinihingi niya kung paano ito nangyayari, ngunit hindi rin alam ni Lloyd at lalo pang nagulat si Pazuzu nang malaman niyang si Grim ay isang demonyo. Hindi niya maintindihan kung bakit magpoprotekta ang isang demonyo sa isang tao at tinawag niya si Grim na basura at mahinang demonyo dahil sa kanyang kaakit-akit na hitsura. Sinubukan pa rin ni Grim na bigyan ng payo si Pazuzu bilang kapwa demonyo, kaso pinigilan niya ang sarili dahil ang mga insulto ay lalo lang nagpapalakas ng kanyang pagnanais na makitang magiba si Pazuzu. Inutusan ni Pazuzu ang kanyang mga nakakatakot na demonyo na umatake kaso nasabik lamang si Lloyd na subukan ang kanyang bagong natutunang kakayahan sa mana transmutation. Maraming halimaw kaya't sinabihan siya ni Grim na kailangan niyang gumamit ng malaking bahagi ng kanyang mana. Tinukoy ni Lloyd kung ano ang tamang dami at namangha si Grim dahil lagi siyang nahihirapang i-adjust ang kanyang sariling output ng mana. Iminungkahi ni Lloyd ang isang bagay na mahinahon at mainit-init kaya nagulat si Pazuzu nang madali niyang mawala ang impluwensya nito sa mga Bearwolves.
Tinawag silang lahat ni Grimm na mahina subalit itinuro ni Lloyd na maaaring siya rin ay nasa ilalim ng impluwensya ng hamog. Pinilit ni Lloyd ang isa sa mga Beowulfs na iluwa si Taha at natuwa siyang makitang ayos lang siya, na natiling hindi makapaniwala si Pazuzu kung paano nagawang i-convert ni Lloyd ang lahat ng kanyang mana sa isang field ng mga bulaklak sa isang iglap at inakala niyang si Lloyd ay isang kahangahangang salamangkero. Sinubukan na kontrolin muli ni Pazuzu ang kanyang mga alipin pero sinabi ni Grimm na huli na. Naalala na ng mga Beowulfs ang kanilang pride bilang mga halimaw at ang katotohanan na pinatay ni Pazuzu ang kanilang mga magulang. Inatake ng galit na mga Beowulf si Pazuzu at namangha si Lloyd sa paraan ng kanilang pag-atake bilang isang grupo. Sila ay lubhang makapangyarihan sa ganitong paraan at hindi kailanman magagaya ng mga puppet ang ganitong uri ng atake. Ipinakita ni Pazuzu na siya pa rin ay isang makapangyarihang demonyo at pinarusahan ang mga Beowulf sa pag-atake sa kanya. Hindi nagsisisi si Pazuzu sa pagpatay sa mga magulang ng mga ito at tinawag niya silang Mangi-Mots. Talagang naiinis na si Pazuzu ngayon at ipinunto niya na ito ang mangyayari kapag may sumubok na lumaban sa kanya at ipinaliwanag niya na hindi mahalaga kung anong uri ng mga salamangka ang gamitin ni Lloyd, hindi ito epektibo laban sa isang demonyo. Naalala ni Lloyd na sinabi rin ito ni Grimm na hindi raw matatalo ang mga demonyo sa pamamagitan ng mahika, kaso ipinaliwanag ni Grimm na hindi pa ito nangyayari dati at pagkatapos, idineklara ni Pazuzu na ipapakita niya ang tunay niyang kapangyarihan ngayon na hindi na niya kailangang sustentuhan ang mga minions ng mana. Hindi na nakikinig si Lloyd dahil abala siya sa pagtataka kung bakit hindi matanggal ng mahika ang mga demonyo. Inisip niya na marahil ay mahirap lang talagang tuluyang alisin ang mga demonyo subalit lalo lang itong nagpapasabik sa kanya na alamin kung ano ang kailangan para magawa ito. Nagimbal si Pazuzu nang makita niya ang madilim na kapangyarihan na lumalabas mula sa katawan ni Lloyd at itinuro ni Grimm na ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman nakaapekto ang mana ni Pazuzu kay Lloyd. Isang araw ay nagpasya si Lloyd na itago ang kanyang kapangyarihan upang iwasan ang di kanais-nais na atensyon at ang patuloy na pagpigil nito ay talagang mahirap. Ipinaliwanag ni Grimm kay Pazuzu na hindi sana magiging sapat ang kanyang mana para kahit na matamaan si Lloyd, kapwa man sila mga demonyo ay wala silang magagawa sa kanilang mana na maaaring makumpara sa kapangyarihan ni Lloyd. Si Lloyd na parang medyo baliw, ay tunay na masaya na mayroon siyang demonyo upang subukan ang lahat ng mga salamangka na gusto niyang itesting at dahil di umano'y hindi maaalis ng mahika ang mga demonyo, maaari siyang mag-cast ng maraming magic nang walang pagpipigil. Nanginginig sa takot si Pazuzu habang iniisip niya kung paano nagkaroon ng ganitong nakakatakot na dami ng mana si Lloyd. Nagtataka siya kung ito ba ay isang bangungot at nagulat siya nang subukang ilagay ni Lloyd ang isang barrier sa paligid niya. Lalong naging nakakatakot para kay Pazuzu nang napagtanto niyang hindi ito laban para kay Lloyd. Nakikita lamang siya ni Lloyd bilang isang test subject at sinusubukan niyang ikulong siya. Sinubukan tumakas ni Pazuzu at hindi siya sinisisi ni Grimm dahil gagawin din niya ang parehong bagay at si Lloyd ay maraming kasiyahan habang pinakakawalan niya ang ilan lamang sa kanyang kapangyarihan. Ngunit tumatakbo si Pazuzu para sa kanyang buhay habang iniiwasan ang pagkakulong sa mga barrier na itinatatag ni Lloyd. Halos makatakas si Pazuzu kaya nakiusap siya kay Lloyd na tumigil na, namangha si Grimm habang iniisip kung ilang mga salamangka ang kaya niyang isagawa ng sabay-sabay at ipinaliwanag ni Lloyd na kaya niyang mag-cast ng mga 20 salamangka, ngunit nakikipagtulungan siya kay Grimm para mag-cast pa ng higit pa nito. Lalong naging mahirap ang buhay ni Pazuzu dahil kailangan niyang umiwas pa sa mas maraming mga hadlang at nagtataka siya kung paano nakakaya ni Lloyd magsabi ng mga incantation ng napakabilis. Pinuri ni Pazuzu ang sarili niya dahil sa kanyang kakayahang umiwas ngunit ito'y panandalian lamang dahil ginamit ni Lloyd ang special spell na tinatawag na Dimensional Unclosure. Itinuro ni Lloyd na huli na siya, kaya sinabi ni Pazuzu sa Psychotic Sorcerer na pakakawalan na siya at tumanggi si Lloyd at binigyang diin na maraming kakilakilabot na bagay ang ginawa ni Pazuzu sa mga Beowulfs. Hindi lamang niya pinatay ang kanilang mga magulang, malinaw din na gumawa siya ng maraming eksperimentong kay Mira sa kanila. Hiningi ni Pazuzu na palayain siya dahil siya ang demonyong nakatakdang maghari sa buong mundo, di ito umobra kaya't nag-alok si Pazuzu na itaas ang katayuan ni Lloyd kapag siya na ang namumuno sa mundo kaso hindi pa rin ito gumana, kaya nagmakaawa siya kay Lloyd na kumalma at hindi pa siya nakakatanggap ng mahika mula sa isang kasing lakas ni Lloyd, kaya natatakot siyang baka siya ay mamatay. Matagal nang hindi nakikinig si Lloyd sa kanya at ngayon ay bumibigkas siya ng isang kakaibang incantation.
Patuloy na nagmamakaawa si Pazuzu para sa kanyang buhay kaso huli na dahil ang Mahika ay nasa proseso na, tinatansya ni Lloyd na siya ay kasalukuyang nag-aaktibo ng 240 na spells bawat minuto. Namangha si Lloyd sa kagandahan ng kanyang ginagawa kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ito sa susunod pang 30 minuto, ngunit wala pang 5 minuto ang lumipas ay natatakot si Lloyd na baka patay na ang demonyo. Nilinaw ni Grimm na ang salamangka ay nakakaapekto sa mga demonyo tulad ng kung paano nakakaapekto ang hindi kanais-nais na tunog at ilaw sa mga tao. Gayunpaman ang labis at napakalaking dami ng Mahika na ginamit ni Lloyd kay Pazuzu ay talagang nagdulot ng matinding pinsala. Nagsimulang maghiwa-hiwalay si Pazuzu at iniisip niya kung paano niya inilaan ang isang buong siglo sa pagpapalaki ng mga halimaw na iyon at siya sana ang maghahari sa mundo, ngunit ito ay nagwakas sa kamay ng isang batang gusto lang mag-eksperimento sa kanya. Si Lloyd ay halos hindi na interesado na nagdagdag pa ng insulto sa pinsala ni Pazuzu. Biglang nagulat si Lloyd nang makita niyang nagising na ang lahat at hindi niya maipapahintulot na malaman ng sino man ang tungkol sa kanyang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan kaya't umalis siya upang mag-isip ng dahilan. Sinabi ni Grimm kay Pazuzu na napagtanto niya na ang mga tao ay hindi nagnanais ng mga pinuno na puro reklamo sa hirap ng kanilang kalagayan, mas malamang na magkaroon sila ng masayang oras kasama ang isang taong nasisiyahan sa kanyang ginagawa at si Lloyd ay palaging ginagawa ang gusto niya kung kailan niya ito gusto, marahil ito ang dahilan kung bakit palaging naaakit sa kanya ang mga tao. Naalala ni Grimm na panatilihin ang kanyang matigas na pag-arte at ipinaliwanag na hindi siya tulad ng mga naaakit kay Lloyd, siya ay nagtitipon lang ng lakas para makapaghiganti kay Lloyd balang araw at sa puntong ito, nagpasya si Pazuzu na ipagkatiwala ang kanyang ambisyon sa paghahari sa mundo kay Grimm. Si Grimm ay pumayag at natuwa nang makitang bahagyang naibalik ang kanyang kalakasan ng mana ni Pazuzu. Nakaisip naman si Lloyd ng dahilan at sinabi niya sa lahat na may isang lalaking nagngangalang Alberto ang dumating upang talunin ang demonyo at iligtas silang lahat. Narinig ito ni Taha at nagtaka kung nasaan siya at ipinagdiwang ng buong bayan ang pagbabalik ng matagumpay ni Prinsipe Albert. Inisip nilang kaibig-ibig si Lloyd ngunit hindi siya maikukumpara sa dakilang si Albert kaya't naman ito'y kinagalit ni Silpha. Ikinatuwa ng hari ang ginawa ni Albert at nagtaka kung nasaan ang dalawang adventurer na tumulong sa kanila. Ipinaliwanag ni Albert na hindi talaga nakita si Albert ngunit binigyan tayo ng pagkakataong malaman ang nangyari kay Taha na naging suspetso siya nang napagtanto niyang suot niya ang poncho ni Lloyd, kaya't nalinlang siya ni Lloyd at umalis sa pagsasabing malapit na si Albert. Labis na interesado ang hari sa tao na ito na si Albert, ngunit ikinagulat niyang ipinaliwanag ni Albert na si Lloyd ang pinakamalaki ang naitulong sa pangangaso at nakaligtas lamang sila dahil sa mga mahiwagang armas na gawa ni Lloyd. Iniisip ni Albert na dapat isaalang-alang si Lloyd bilang kabahagi ng kasunod sa trono. Hindi makapaniwala ang lahat sa silid dahil iniisip ni Albert na magiging angkop si Lloyd sa trono. Itinuro ng hari na magdudulot lamang ito ng isa pang karibal para kay Albert kaso iniisip ni Albert na dapat ibigay ang trono sa kung sino ang pinakakarapat-dapat kahit na hindi siya. Kinu-question niya ang anumang desisyon na magbubukod kay Lloyd dahil lamang sa kanyang kabataan. Malinaw na ipinahayag ni Albert na hindi niya balak mahuli at nasabik ang hari sa dakilang pagbabagong ito ng mga pangyayari at tinanong si Lloyd kung sasali siya sa labanan para sa trono. Gusto niyang malaman kung tatayo si Lloyd sa tabi ng kanyang mga kapatid sa paghahangad ng trono at lahat ay humanga sa sandaling ito kaso mahinahon na tinanggihan ito ni Lloyd. Sa labas ay nagpapatakbo si Lloyd tulad ng isang kadeti at ipinaliwanag na sumunod sa kanila pauwi ang isa sa mga Beowulfs. Inisip ni Lloyd na talagang cute at mabalahibo ito kaya nagselos si Grimm dahil hindi siya nakatanggap ng parehong reaksyon. Pinalaki ni Grimm ang kanyang sarili at kalmado na sumisingit sa usapan at dumating si Silpha upang makita kung gaano kagusto ng Beowulf si Lloyd, at itinago ni Lloyd si Grimm sa balahibo nito. Pinangalanan niya itong Shiro at gusto niyang turuan ito ng maraming bagay at ipinaliwanag ni Silpha na kadalasan, ang mga komplikadong utos ay para sa mga monster tamers kaya't isinaalang-alang ni Lloyd na gamitin ang mana upang kontrolin ang mga halimaw na katulad ng ginagawa nila. Humanga si Grimm kay Lloyd dahil sa kanyang kawalang pakialam sa pagtanggi sa trono at lagi lamang nagmamalasakit si Lloyd sa Mahika at siya ay tunay na mahilig sa Mahika. Pinagmamasdan ng hari mula sa malapit at iniisip na tinanggihan ni Lloyd ang alok dahil sa kanyang pagiging humble. Subalit hindi ito ang inisip ni Albert at sa palagay niya,
Masyadong maliit ang papel ng pagiging hari para kay Lloyd at sumang-ayon ang hari at nasa sabik na makita kung ano ang magiging hinaharap ng batang si Lloyd. Pagkatapos ng kaunting pagsasanay, natutunan ni Lloyd na turuan si Shiro ng ilang pangunahing utos kaso nakakaranas siya ng problema pagdating sa mas komplikadong mga utos tulad ng pag-ikot ng 3 beses. Sinubukan niyang gumawa ng isang spell ng utos at ipinadala ito kay Shiro. Ngunit hindi naman sa ayaw itong gawin ni Shiro kundi hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ng utos kaya nalilito lang siya. Ang tanging paraan para maintindihan ni Shiro ang mga komplikadong utos ay kumonsulta sa isang taong may malawak na kaalaman sa mga halimaw. Kaya naman, parehong nag-iisip sina Lloyd at Sylpha tungkol dito at naalala nilang may kakilala silang talagang bihasa sa mga halimaw at ito ang kapatid ni Lloyd na si Alice. Ngunit medyo kakaiba si Alice kaya nag-alangan silang makipagkita sa kanya. Nagtungo sila sa tore ni Elise at kasing kakaiba ito tulad ng naaalala nila at tinanong ni Grimm kung sino si Elise, at binigyan siya ni Lloyd ng detalyadong paliwanag at sinabi niya na si Elise ay ang ika-6 na prinsesa ng kaharian at 3 taon ang tanda sa kanya. Dagdag pa nito, tulad ng mahuhulaan natin mula sa kanyang hardin ay mahilig siya sa mga hayop at hindi lang sa mga karaniwang uri. Dahil anumang may buhay at hindi tao ay kanyang aalagaan at biglang nakita si Lloyd ni Elise at tumakbo siya pababa ng hagdan at tumalon sa kanya dahil masayang-masaya siyang makita siya. Sinabi ni Lloyd na masaya rin siyang makita ito subalit bigla siyang hinalikan ni Elise sa harap ni Sylpha at Lloyd na ikinagulat nila. Bumababa ng hagdan ang personal na katulong ni Elise na si Aries at pinagalitan siya dahil palagi niyang hinahalikan ang kanyang kapatid tuwing bumibisita ito. Ngunit sinabi niyang hindi niya mapigilan ang sarili dahil sa tingin niya ay napaka-cute ni Lloyd. Pagkatapos mawala ang pagkabigla ay naupo silang lahat para uminom ng tsaa at tinanong ni Aries kung ano ang nagdala kay Lloyd doon dahil bihira itong bumisita. Hinala niya na may kinalaman ito sa cute na bear wolf na kasama nila at tama siya sa paghula nito. Ipinaliwanag ni Lloyd na ang pangalan ng bear wolf ay Shiro at humanga siya na nalaman agad ni Elise na bear wolf si Shiro sa unang pagkikita pa lang nila. Hindi niya maipaliwanag kung paano niya nalalaman ang mga bagay na ito, ngunit ang alam lang niya ay mahal niya ang mga hayop at maaaring may kinalaman ito sa bagay na tinatawag ng lahat na mana. Habang nilalaro ni Elise si Shiro ay lumapit si Sylpha kay Lloyd at iminungkahi na dapat na silang umalis dahil hindi naman pamilyar si Elise sa konsepto ng mana, kaya walang paraan na matuturuan niya si Lloyd kung paano makipag-ugnayan sa mga halimaw gamit ang mana. Ngunit iniisip pa rin ni Lloyd na sulit ang maghintay ng kaunti dahil maaaring makatulong pa rin siya, kaya tinanong niya si Elise kung maaari niyang ipakita sa kanya ang isa sa kanyang mga halimaw at ngumiti si Elise sa kanya at sinabing may tinawag na siyang isa, at doon napagtanto ni na Lloyd at Sylpha na may halimaw palang nakatayo sa likod nila. Ipinakilala ito ni Elise bilang si Liro na isang lesser fenrir na nakakuha ng interes ni Lloyd dahil hindi lamang nakalapit si Liro sa kanila at kay Sylpha nang hindi nila napapansin, kundi nakuha pa ang bonnet ni Sylpha at nagtataka siya kung kailan maaaring nag-utos si Elise dahil alam ni Liro kung paano lumapit mula sa likuran at kunin ang bonnet ni Sylpha, isang medyo komplikadong utos at nagawa niya ito nang walang anumang senyales. Kaya masiglang tinanong ni Lloyd si Elise kung paano niya nakakausap si Shiro sa paraang ginawa niya kay Liro, at sinabi niyang masaya siyang turuan siya ngunit ang unang aralin sa bagay na ito ay medyo nakalilito dahil sabi niya, ito ay tungkol sa pagmamahal. Ayon kay Elise basta't may pagmamahal ka ay maaari mong maintindihan ang anumang halimaw at kapag nagawa mo na ito, maaari mo silang kausapin ng hindi na kailangan ng mga salita na ipinakita niya sa pamamagitan ng pagtawag sa lahat ng mga hayop sa kanyang tabi. Noon lang napagtanto ni Lloyd ang isang bagay at ilang sandali pa, maraming hayop ang tumakbo patungo sa kanya at sa mga katulong at may ilang sumubok na kawin ang mga damit ni na Aries at Sylpha, ngunit ang mga lumapit kay Lloyd ay mapayapang nagpahinga sa kanyang ulo. Napagtanto niya kung ano ang mali sa kanyang pag-utos kay Shiro noong una at kapag kinokontrol ni Elise ang kanyang mga alaga, hindi niya sila inuutusan at sa halip ay ibinabahagi niya ang kanyang kagustuhan sa mga hayop. Kaya upang tularan ang ginagawa niya ay kailangang ibahagi ni Lloyd ang mental na larawan ng gusto niyang mangyari at ipinapadala niya ito kay Shiro. Pagkatanggap ni Shiro, naiintindihan niya kung ano ang gawain kaya agad siyang tumakbo sa paligid ni Lloyd ng 3 beses at tumalon sa ere na may pagtahol. Talagang masaya si Lloyd dahil ginawa ni Shiro ng eksakto ang gusto niya at perpekto hanggang sa tunog ng pagtahol. Namangha si Ares na may natutunan talaga si Lloyd mula sa pag-uusap ni Elise tungkol sa pagmamahal,
Natutuwa si Alice na may nakaintindi sa kanya kaya tumakbo siya para yakapin ulit si Lloyd, ngunit dahil ibinabahagi pa rin niya ang kanyang mental na larawan sa mga alaga ay niyakap din siya ng lahat ng mga hayop kasama sina Sylpha at Aries. Kaya nang magawang makalaya siya ay medyo na-trauma siya at mas gugustuhin niyang huwag na itong pag-usapan at sa kabila nito, natutunan niyang makipag-ugnayan sa mga halimaw sa pamamagitan ng pagkikita nila ni Elise, at masaya si Sylpha na masaya siya ngunit nais niyang gumugol ng oras kasama si Lloyd. Kaya iminungkahi ni Sylpha na magsimula na sila agad sa pagsasanay sa espada, ngunit bago pa man madala si Lloyd para pilitin na magsanay ng ilang oras ay pumagitna si Albert at sinabing kailangan niyang makipag-usap kay Lloyd tungkol sa isang bagay, kaya kailangan nilang i-reschedule ang pagsasanay sa espada para sa ibang araw. Sinubukan ni Sylpha na makipagtalo kay Albert tungkol sa kahalagahan ng pagsasanay sa espada ni Lloyd, ngunit ayaw talaga ni Lloyd na gawin ito kaya nagpasya siyang sumama kay Albert sa kung ano man ang kailangan nito at sinabi ni Albert na may gusto siyang ipakilala kay Lloyd, bagaman malamang kilala na ito ni Lloyd at ito ang kapatid niyang si Prince Diane at ito ang ika-4 na prinsipe. Nagtungo sila sa bahagi ng kastilyo kung saan naroon si Diane. At doon ay pinag-usapan nila kung paano nabalitaan ni Diane na binigyan ng mahika ni Lloyd ang espada ni Albert at kinumpirma ito ni Lloyd, ngunit may pagdududa pa rin si Diane na nagawa niya talaga ito. Hindi niya direktang sinabing imposible iyon, ngunit mahirap para sa kanya na paniwalaan kaya gusto niyang patunayan ni Lloyd ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagbibigay mahika sa isang espada sa harap niya. Ipinaliwanag ni Albert na mahigpit si Diane dahil siya ay isang panday at seryoso siya sa kanyang sining. Inihanda niya ang lahat ng kailangan ni Lloyd para sa pagbibigay mahika sa espada, kaya sinimulan ni Lloyd ang proseso kaso subalit, napilitan si Diane na malunok ang kanyang mga salita ng matagumpay na bigyan ng mahika ni Lloyd ang espada mismo sa harap niya. Halos hindi siya makapaniwala sa hawak niya dahil nagawa ni Lloyd na ilagay ang 4 na iba't ibang mahika dito. Ngunit sa huli ay tinanggap na lang niya na si Lloyd ay may kakaibang uri ng henyo at lumipas ang kanyang pagdududa at ngayon ay masigla niyang hiniling kay Lloyd na tulungan siyang matupad ang kanyang pangarap na lumikha ng pinakamahusay na spellbound na espada, ang espada na hinuhubog na may ukit na mahika sa bakal at isang super sandata na maaari lamang malikha kapag ang panday at ang tagapagbigay mahika ay nagtutulungan. Sinabi ni Diane kay Lloyd na mahilig siya sa salamangka noong bata pa siya ngunit hindi ito umobra para sa kanya dahil wala siyang talento rito, kung kaya't nahilig siya sa mga spellbound na espada na kahit sino ay maaaring gumamit ng mahika, may talento man o wala. Ang kanyang pangarap ay gawing posible balang araw na magamit ng lahat sa kaharian ng Solemn ang mahika sa pamamagitan ng paggamit ng spellbound na mga espada. May talento man sila o wala at nakikinig si Lloyd sa lahat ng ito at iniisip na wala siyang pakialam sa pangarap ni Diane, ngunit naisip niyang maaaring maging cool ang matutong gumawa ng mga espada kaya't nagpasya siyang sumama rito. Matapos magbihis sa bagong kasuotan, tinanong ni Lloyd si Diane kung anong mahika ang gusto niyang iuukit sa bakal at wala namang partikular na nasa isip si Diane subalit gusto niya lang ng isang mahika ng apoy at sa kasong ito, iminungkahi ni Lloyd ang Payan Spell dahil ito ay isang mabuti at makapangyarihang mahika ng apoy. Ngunit hindi iniisip ni Diane na posible itong gumana sa isang espada dahil ang spell ay may 14 na bahagi, samantalang ang isang spellbound na espada ay kayang humawak lamang ng 5 bahagi kaso kung iyon ang problema, sinabi ni Lloyd na pipilitin niya lang na paliitin ang spell sa 2 bahagi. Hindi makapaniwala si Diane na magagawa ito ni Lloyd ngunit nagawa niya. At nagpatuloy sila sa susunod na hakbang sa proseso ng produksyon at ito ang paglalagay ng mahika sa metal, kaso habang inilalagay ni Lloyd ang enchantment sa metal ay biglang nasira ang bars sa mga piraso. Hindi alam ni Lloyd kung ano ang maaaring pagkakamali, ngunit inisip niya na baka masyadong mabigat ang spell para sa bakal na makayanan kaya't hiniling niya kay Diane na subukan muli kasama siya at habang gumuguhit si Lloyd ng ilang pangmahika, napansin ni Diane na nakatingin si Sylpha sa kanya mula sa labas at maliwanag na gusto rin niyang makasama sa proyekto ni Lloyd. Kaya inimbitahan siya ni Diane na sumali kaso sa tuwing susubukan nilang ilapat ang enchantment, agad itong nasisira at humingi ng paumanhin si Lloyd dahil hindi niya nagagawang perfect ito at nasasayang ang maraming mana essence ni Diane. Ngunit talagang hindi niya malaman kung ano ang mali sa kanyang ginagawa dahil binawasan na niya ang lakas ng spell hanggang sa ito ay maging isang pangkaraniwang fireball na lamang. Nagulat si Grimm na makitang nahihirapan si Lloyd sa isang bagay dahil mukhang madali siyang matuto ng mga bagay,
ngunit napansin niya ang kakaiba tungkol sa mana essence na mayroon si Diane at samantala, napaka-supportive ni Diane kay Lloyd at hindi niya ito sinisisi sa hindi pagkakaroon ng agaran na tagumpay. Kaya sinabi niya kay Lloyd na huwag mag-alala dahil maaari silang mag-try ng maraming beses hanggat kinakailangan, lalo na't nakabili siya ng maraming mana essence sa sale sa dollar store at nang marinig ito, napagtanto ni Lloyd kung ano ang nangyayari kaya't kumuha siya ng isang baso ng mana essence at ginamitan ng purify, at nalaman niyang halos walang hematite doon. Ang binili na material ni Diane ay maaaring sapat para sa mga karaniwang enchantments, ngunit ang isang bagay tulad ng spellbound sword ay malamang na mga ilangan ng mas mataas na konsentrasyon ng hematite para maisakatuparan. Sa kasamaang palad ang hematite ay gawa sa mga core ng halimaw at wala si Diane na nakahandang gamitin, kaya naisip ni Lloyd na baka kailangan niyang lumabas ng kastilyo muli para mag-explore sa dungeon, ngunit pagkatapos ay iminungkahi ni Sylpha ang eksaktong parehong bagay. Nagulat si Lloyd dahil alam niya na may pangkalahatang paniniwala na hindi dapat pumunta ang isang batang prinsipe sa isang dungeon ng walang dahilan, ngunit pagkatapos ng nakaraang pakikipagtagpo kay Pazuzu, nakipag-usap si Albert sa hari tungkol sa pagpapahintulot kay Lloyd na subukan ang mas maraming bagong bagay upang palawakin pa ang kanyang mga abot-tanaw. Kaya dahil mayroon silang pahintulot ay iminungkahi niya na tumungo sila sa guild para simulan ang kanilang pakikipagsapalaran. Pagdating ni Lloyd at Sylpha sa guild ay handa na silang magsimula sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran at ilang sandali pa, sina Lloyd at Sylpha ay sinalubong ng receptionist na si Katarina na nagbigay sa kanila ng mga kinakailangang registration form. Medyo nag-alangan si Lloyd na punan ito dahil bata pa siya, ngunit sinabi ni Sylpha na ayos lang na ilagay ang katotohanan at matapos niyang masulatan ang form ay kailangan niyang hawakan ang Mona Measuring Orb. Ngunit alam ni Lloyd kung paano gumagana ang mga bagay na ito at sigurado siyang maaaring sumabog ito kung hahawakan niya ito dahil sa kanyang kasalukuyang mana, na maaaring magdulot ng sobrang pansin. Kaya naglaan siya ng sobrang pagsisikap na pigilan ang kanyang mana hanggang sa ito'y bumaba sa halos wala at pagkatapos niyang gawin ito, hinawakan niya ang orb at bagaman hindi ito sumabog ay binigyan pa rin siya nito ng magic rating na A, na ikinagulat niya dahil dapat ay 1% lang ng karaniwan niyang mana ang kanyang ipinakita. Kahit na ang mga sukat ay nagsasabing ang kanyang magic ay A, dahil 0 ang lahat ng iba pang stats niya at ang kanyang overall rating ay E, kaya naman ilang mausisang adventurer sa likuran niya ang nagsimulang tumawa sa kanya. Ang receptionist ay nakakilala sa potensyal ni Lloyd at inihambing niya ito sa alamat na Silverblade Adventurer. Nagalit ang mga lalaki sa likod na may magkumpara kay Lloyd sa Silverblade dahil siya ay isang kababalaghan na naghasik ng lagim sa maraming dungeons hanggang sa bigla na lang siyang nawala isang araw. Samantala ang Silverblade na nakatayo mismo sa harapan nila ay humihiling na makasama sa isang dungeon quest kasama si Lloyd. Sa kasamaang palad ay sinabi ni Katarina na kailangan ng isang adventurer na may ranggong hindi bababa sa B para maaprubahan ang quest. Sinabi ni Sylpha na muling magpaparehistro siya sa guild dahil dati siyang rank A, ngunit hindi rin ito magiging sapat dahil ang muling pagpaparehistro ay may kasamang pagbaba ng 2 ranggo, kaya hindi pa rin niya natugunan ang mga kinakailangan para sa quest. Sa kabutihang palad ay may isang taong naroon na makakatulong sa kanila at ito ay si Taha. Nagtataka si Sylpha kung bakit naroon si Taha dahil dapat ay naghahanap siya kay Robert. Ngunit hindi niya ito makita kahit sa ang dungeon at sa dami ng kanyang nalibot, naging rango A na siya. Tinanggap na niya na hindi na niya muling makikita si Robert, kaya nais niyang ipakilala siya ni Lloyd kay Albert at baka mag-set up ng tea-date at dahil natugunan na nila ang mga kinakailangan para sa quest, nagtungo silang lahat sa isang random na dungeon kung saan sila ay madaling nakalusot at nakahanap ng core sa maikling panahon. Samantala ay bumalik sa kastilyo si Albert upang kumustahin kay Diane ang pag-usad ng mga spellbound swords. Umaasa siya sa progreso nito ngunit kailangan nilang maghintay hanggang sa makabalik si Lloyd na may dala-dalang core para sa hematite. Sa kasamaang palad, wala si Albert ng ilang araw para maghintay dahil mukhang papalapit ang isang digmaan at magiging napakapakinabang sana ng mga espada. Ngunit sinabi niya kay Diane na huwag mag-alala tungkol dito dahil hindi naman paglalaban ang trabaho niya. Ngunit nais pa rin ni Diane na makatulong at mukhang makakakuha siya ng pagkakataon dahil bumalik na si Lloyd na may dala-dalang dungeon core. Nagamit nila ito upang makagawa ng enchanted steel at sa wakas, nalikha ang spellbound sword kaso ito'y naging mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan ni Lloyd kaya plano niyang bawasan ito sa susunod na mga modelo.
Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, nagpahinga na si Lloyd para sa gabi ngunit bago pa man siya makatulog, napansin niyang may kakaiba sa hardin o bagkos, ay may isang tao. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.